kagabi lang may nakita akong tattoo na nasa gilid ng panty tapos nakita ko pa yung parang shave na hair ng babae. Bakit kailangan pakita? Yes! Bakit kailangan mo pa ipakita? Yung totoo lang naman nasa gilid eh. Para sa akin, exploitation siya eh. Bakit hindi na lang yung actual skill mo bilang artist yung gamitin mo pang market? Galing siyang kulungan. Sabi niya, Oo. ang needle daw, string ng gitara. String ng gitara. Tapos, ang ink nila, ink ng pentel pen yung ginagamit. Kaya nangyari tuloy, pangit. Anong masasabi mong pinakamasakit na part na tatuan? Number 1, lagi kong sinasabi, inner bicep talaga. Rib cage. Hirap din tatuan sa rib cage. Siko, tuhod, nako. Yung mga joints. Yung mga joints masakit. Pinakamahaba. Oo. Wow, sa isang pyesa to, Oo. 80 plus hours. 80 plus hours? Recently ko lang ginawa to. Ano yung Di siya pyesa na? tuloy-tuloy. Ano yung drawing na yan? Yung Skull Queen na ginawa ko nung nakaraan. Siya lang po ang tattoo artist na kilala ko na walang tattoo. Bakit wala kang tattoo? About magpapatattoo sa private parts. Pero ang hirap nun kasi kailangan kasi pag nagtatattoo ka, stretch yung balat. So, hindi mo siya pwedeng, Sorry. na-imagine mo? Kailangan hard siya the whole time. Yes. I'm sure naka-experience ka na ng mga magjowa na nagpapatato. Siguro mukha ng asawa niya tapos biglang naghiwalay sila. Anong gagawin? Hindi ko cover up ng bungo. Minsan demonyo yung cover up. Think, talk, tea. Hello everyone! Thank you so much for watching. And although it might seem like mahaba ang aming show, we encourage you to use our episode as your background audio while you are doing other things. Habang kayo ay nagdadrive, nagko-commute, naglilinis ng bahay, naglalaba, nagluluto, naghuhugas ng pinggan, habang kayo ay naliligo, bago matulog, while you are doing your schoolwork, while you are working. And feel free to binge watch our previous episodes as well and get ready to be inspired, informed, and entertained. And thank you so much for watching once again. Mabuhay! Hello everyone! Welcome to another episode of Think Talk Tea. I am your host, Kring Kim. Thank you so much guys for watching today. Whether or not meron kayong tattoo, interesado kayo about magpa-tattoo or hindi, I am sure mag-e-enjoy kayo sa topic natin. Kasi ako, di ba, wala naman akong tattoo. FYI, wala akong tattoo. Pero, ang dami kong gustong malaman tungkol dito. Lalo na pag may tattoo kayo, feeling ko mas makaka-relate kayo. Because today, we are joined by tattoo artist, Carl Casitas of Carl V Tattoo Studio! Hello. Hello, magandang araw sa inyo lahat. Mga, ano bang tawag sa mga... Katsaa. Mga katsaa. Yes. Magandang araw sa inyo lahat. Batiin It's mo an yung mga honor. fans mo dito. Hello sa lahat ng mga followers ko dyan. Sa mga nanonood ng vlogs ko lagi. Sa mga nagko-comment. Salamat sa support. We made it. Andito na tayo. No, Dito na thank you tayo. so much for Dito na tayo. joining. Anong tawag mo sa mga fans mo? Wala eh. Carlonians. Carl V. Natix. Okay. Pangit. Pangit. Pa-Star Circle Quest na yun. Pangit. Ewan Pero, ko. Wala eh. Wala naman. Parang di ko, ewan ko. Wala. Pero alam niyo po ano guys, ko. si Carl is, actually I don't know him, the first time that we've met, like First time today. natin. I found him on social media. You have to check out his posts. Lalo na like sa Instagram or Instagram, TikTok, whatever. Instagram, Facebook, yan. Grabe yung mga gawa mo. Thank Alam mo you, parang thank you. pa-art, alam mo yung, di ba, pa-art talaga siya. Literal kaya nga tattoo artist, di ba? Pero alam mo yung tipong, hindi siya Hello Kitty. Gets mo ba? No shade. No shade sa Hello Kitty. Pero yung sa'yo talaga, parang pa-painting. Alam mo yung ganong, Yes, salamat. how did you get involved or how did you get into tattooing? Ano pa lang noon, bata pa ako, malalim na yung fundamentals ko sa pagtatattoo eh. Ano na talaga, nagdo-drawing na talaga ako noon pa. You mean, visual artist ka? Oo, drawing lang talaga. Sa Mula papel. nung like elementary. Elementary. ganyan. Parang nung time namin, elementary days, even as early as preschool, no, naalala na ako na na
nagdo-drawing na ako sa mga notebook. Mm. Yung mga anime, sila Goku, ganyan. Yung mga, Sila yun yung- Dennis. yan, sila Eugene. Yan, yung mga, di ba? Yun yung dati. Tapos, hanggang sa, nagtuloy-tuloy lang siya. Yung mga Yu-Gi-Oh cards, dinodrawing ko yon. Hanggang sa na-discover ako ng teacher ko nung grade 4, naalala ko, si Ma'am Joyce. Shout out to Ma'am Joyce. Shout out kay Ma'am Joyce. Grade 4, naalala ko. Kasi hindi ko makalimutan. Pinag-drawing niya kaming lahat. Tapos, para siguro pumili siya ng may pinakamagandang drawing doon. Kasi grade 4 ako noon. Pag grade 5, iti-training ka na para sumali ng poster making contest. Shout Ganun. out sa mga elementary poster making Yes! contest. Alam niyo ba, yung ngayon na-realize ko, napakalaking role nung poster making contest sa pag-cultivate ng art Artistry ko, mo. ng Oo. artist, ng creativity ko. Kasi hanggang ngayon, yung mga fundamentals nun, nagagamit ko siya. So yun, nagsimula ako sa poster making contest, sa journalism, yung cartooning. Yeah, Yo, what do you journalism, call that? ibang ano yun eh. Sa journalism, di ba yung tawag ng cartoons nila is Cartooning. caricature? Editorial. Editorials, Editorial yes, cartooning. yes, yes. Editorial cartooning. Yun. Nilalaban-laban kami sa iba't ibang school. Tapos alam mo naman kapag tayo, Taga Las Piñas ka talaga Las ever Piñas, since. ever Kamusta? since. Shoutout mo mga taga Las Piñas. Shoutout sa mga taga Las Piñas dyan. Oo. Ang EDSA ng South. Yan. Traffic kasi lagi. Sobrang traffic lagi. Ang EDSA ng South. Ayun. So, yan. Lalaban ka niyan. Una, Las Piñas muna. Tapos pag ikaw yung nag-top 2 sa Las Piñas, lalaban ka buong NCR naman. Shit! Ikaw yung magiging pambato ng NCR. Dati pambato ka ng school nyo, ngayon pambato ka na ng buong NCR. Pag nanalo ka sa NCR, national naman. Ganon. Pero hindi na ako nakaabot ng national. Hanggang NCR na lang yung narating. So wait, lumaban ka ng drawing? Drawing. For the Jaryo. Diaryo at saka poster making. Parehas. Grade 6. Ano pala ng poster making? Meron. Interschool? Oo, contest. Yes. It's a thing. Ah. Minsan nga, monthly meron eh. Kasi iba't iba yan. Buwan ng wika. Yes. Tapos kapag buwan ng, alam mo yung Nutrition Month, Nutrition month. laging may Oo, parang, yung batang nakaganon. O, di ba? Tapos minsan kapag United Nations, yung mga bata na magkakahawak ng kamay nakapalibot sa mundo, di ba? Yun, madalas ganon. So, lahat yan naranasan ko. Bata pa lang nagko-compete na. And, pag merong element of competition, iba yung drive ng tao na mag-improve eh. So, ayun, doon ako nag-start hanggang sa nag-high school, ganun pa rin. Laban-laban pa rin, poster making pa rin. Nagiging pambato ako ng school. Ay, wow. Oo, nagiging Anong school mo nun? sa Las Piñas East National High School, Talon Village Annex. Medyo mahaba. Shoutout tayo sa mga taga Las Piñas East National High School, Talon Village Annex. Ayun. So, diyan ako nagtapos. Doon na nahon ang skills mo. Doon din. Tas nasimulan siya ng elementary, nahon lalo siya nung high school. Kasi ang sistema naman nila within the school magpo-poster making contest. Kung sinong manalo doon, yun yung ilalaban. Siyempre siya yung pinakamagaling yes. So, ayun, lumaban din ako ng division level, so per school level, tapos NCR level, pero hindi na ako nakapag-national. Hindi ako nananalo sa NCR for some reason. Marami kang kalaban ka. Sobrang daming magaling. Diba? Kahit sa mga Visayas, Mindanao, kalaban mo lahat yan. Grabe. Pero magandang experience siya. And magandang way siya. Magandang program ng schools para ma-cultivate yung creativity ng mga tao. Kasi feeling ko hindi din sobrang feeling ko hindi rin sobrang enough. Mayroon pa ring stigma na kapag ang art, hindi siya masyadong tinitignan as career, as profession talaga. Di ba? Parang, tinatry namin sirain yung notion na yun dito sa TikTok. yun na nga di ba? Parang, kapag bata ka, tapos, dati to 90s, narinig ka ng nanay mo na pangarap mo maging, ako nung bata ako, napapanood ko kasi sa Disney Channel dati. Gusto kong maging animator sa Disney. Wow. Ewan ko napapanood nyo yung sa kada commercial ng Disney na movie, meron tinatawag sila na Toon Tips. Yun yung papakita nila kung paano nila drawing from the start yung isang Disney character. Grabe yun. Sobrang na-mindblown ako na ganito pala. Tapos ginagaya ko siya sa notebook ko. Ewan ko kung naaalala niyo yun. Ayun. Tapos, ayun, parang dito sa Philippines, kapag, especially sa Asia, Philippines, Asia, especially kapag sa atin, hindi tinitignan as
profession ang art. Para lang siyang hobby. Yes. Para lang siyang ginagawa mo lang pampalipas ng oras. Lagi nilang sinasabi, walang pera dyan. Yes. Walang, hindi naman shades sa mga ibang profession. Mag-doktor ka. Oh, doktor, engineer, Engineer, nurse, lawyer, nurse, nurse, IT, IT, teacher. Yan, di ba? So, accountant. accountant. Pero thankful ako I would say over the years, nag-improve naman siya. Hindi, ikaw. Anong kinuha mo nung college? Yun pa. Oh. Nag-aviation ako nun. Ay. Sobrang layo. Kasi Aviation. malapit sa inyo yung aviation eh. Schools Medyo, eh, no? south. South Medyo eh. malapit-lapit. Sa PhilSca noon, doon ako nagtapos. Hindi Talagang tinapos mo aviation? Oo, tinapos ko talaga. Ano, like, magpiloto? Hindi, aircraft mechanic. Aircraft Pero yun mechanic. rin yung pinangarap ko nun. Kasi Maging usually yun piloto. eh, di ba? Bago ka maging piloto, dapat tumapos ka ng something aviation. Yes. No? Or pwede ka naman rumekta na ng pang-piloto na course. Pero sa pagpipiloto, kahit hindi naman direct pang-piloto na course yung tapusin mo, pwede naman din. Yes, pero Pwede basta naman meron kang number of hours na Yes, maglipad kasi. Yun mag-training yung ka. mahal eh. Yun yung mahal. Yun yung Yun yung nagpapamahal. mahal. Ayun, parang typical direction ng isang Pilipino, nagpunta ako sa path na practical. Mhm. Aviation. So, yun talagang alam kong makakatrabaho ako. Aha. Siyempre, yun yung isip ko nung 17 years old pa lang ako noon. Yun pa lang yung time na pupunta pa lang ako ng college. And recently, na-realize ko rin, imagine kung gaano kabigat yung responsibility na binibigay sa isang 17 years old to decide kung ano yung path na pupuntahan mo Yeah. for the rest of your life. Ideally. Yep. Kasi college, yun yung magbibigay ng Parang steps groundwork, sa'yo oo. para i-ready ka sa professional na career. Yeah. Sa kaso ko noon, kahit aviation pa rin yung course ko, hindi pa rin nawawala yung pagdodrawing on the side. Really? Oo. Doon ako nag-start yan sa Instagram. I-upload ko yung mga drawing ko. Ganyan-ganyan. Tapos, may mga ilan naman na medyo viral. Medyo viral. May mga iilan. Ano ba dinodrawing mo? Bakit siya nag-viral? Mga realism Mga mukha ng mga artista. So realism talaga yung atake mo ever Oo since. Okay. Yun talaga yung gusto ko. Hindi ko alam. Parang doon ako Meron ba sa pamilya mo na magaling mag-drawing? Wala. Imposible. Ako lang. Imposible yan. Wala talaga. Lolo sa Lolo tuhod. wala. O lolo sa tuhod wala. Kahit tito, tita wala. Siguro sa angka namin, ako lang nag-pursue ng art. Baby, hindi nila pinursue, pero marunong sila. Siguro nung time na yun, siguro gera or something, martial law, hindi Hindi ko posible eh. Wala eh. Talaga? Siguro mga pa-drawing. Yung pinsan ko, nagdo-drawing siya, pero Hindi kasi more of gusto a mo. hobby lang eh. Hindi naman, mahusay din naman siya. Mahusay siya. More of a hobby lang din talaga. Mm. Pero yung pinurso niya I think nung nag-college siya, nawala na rin. Nag-focus na rin siya sa pagtatrabaho. Pero pwede pa naman eh, mag-ano eh. No? Technique, oo, pwede pa. Hindi, so kaya na nga. So after mo Aviation. mag-aviation, paano ka napunta sa pagtatato? Ang naging ano ko nun, nag-start lang kasi ako mag-tattoo nung 2020 lang, pandemic. No Oo, nung way! 2020, doon lang. Oo. Doon lang ako nag-start. Siguro mga nakaka 5 years na rin. 5 years lang! 5 years na. Patagal-tagal na rin. Okay. Ayun. Pero prior to that, ang mindset ko talaga, syempre pag nakapagtapos ka ng college, all in ka na eh. Kasi ang mindset, wag masayang yung pinag-aralan mo ng 4 na taon. Ngayon, ang nangyari sa akin, 2019 graduate ako. Tapos, few months after, my father died. Oh, okay. Few months after. Sorry to hear about that. Okay lang. Tapos, parang kapag may mga ganun palang pangyayari, dati kasi, ang nasa isip mo, may mga plans ka, pero hindi mo naisip yung mga unexpected na pwedeng mangyari. Yes. Which is, kung ano yung nangyari sa family namin. Kaya few months after kong mag-aviation, graduate, di pa nga nakakapagtrabaho eh. Nagre-review pa lang ako sa licensure exam noon. May license kasi yun. Meron din. Okay. So yung pagiging aircraft mechanic, meron din siyang license from CAAP. Mag-e-exam ka rin, written exam, and then practical exam. Tapos, after nung nawala yung tatay ko, fortunately napasa ko yung exam. 4 days, di ko makalimutan, September 19 ko nakuha yung lisensya ko. 2019.
September 19, 2019 ko nakuha yung lisensya ko. Nagpahinga lang ako ng 4 na araw, nag-apply na ako sa call center. Kasi ang mindset ko, habang naghihintay na may tumanggap sa aviation, kasi medyo mahirap din talaga. Hindi medyo, mahirap talaga makapasok sa aviation industry sa Pilipinas ngayon. Bago ka maging mabasa, kailangan mo ng experience dito. So medyo stuck ka. Hindi mo alam. So, nag-apply muna ako sa call center. Kaya nga nakarelate ako dun sa episode mo nung Shoutout kay Don G. Grabe yun. Yes. Oo, grabe yun. Grabe. Nakarelate ako doon. So, Gano'n ka katagal sa call center? mula, nag-start kami ng October, hindi naman din sobrang, mga 5 buwan. Okay, hanggang Hindi naman- mag-pandemic. Hanggang sa mag-pandemic, kasi pa 2020 na yun eh. So, Oo. anong nangyari ngayon, tuloy ako sa call center, apply ako sa aviation, reject, and then another apply sa aviation, reject ulit. Hanggang sa tinuloy-tuloy ko lang yung call center para may kita. Yes. Tapos, may lumapit sa akin yung kakilala ko, si Flor, na currently, kaibigan ko siya, kasama ko na graduate, nagtuturo siya as professor doon sa school na pinagraduate na namin, which is sa PhilSca. Ngayon, sabi niya, may opening. Baka gusto mo. Since lisensyado ako eh. Okay. Ang kailangan ko lang gawin, mag-take ng master units para maging qualified ako magturo. So, yun yung ginawa ko. And then, 1 month later, nagka-pandemic. Nag-lockdown. Or 2 months later, nagka-lockdown. Sinuwerte ako. May trabaho ako during the pandemic. Nung time na yon, work from home, online class. Nagkaroon ng enough time para mag-explore creatively. Okay, yes. Doon Like ako everyone else. Di ba? Oo. Di ba? Lahat naman siguro Nag-baking sila. Nauso yung nagplant. ube cheesecake. Oo. Ay, ube cake. Ay, ube pandesal. Yes. Ayun, yun. Nauso yun. Nagtanim ng mga halaman. Di ba? Kanya-kanya. Nag-aral mag-gitara. Yes. Sa akin naman nun, drawing pa din. Drawing pa din. Pero, marami nang nagsasabi sa akin noong mga panahon na yon, Carl, ba't hindi mo subukan mag-aral mag-tattoo? Okay. Kasi, sabi nila, mahusay ka mag-drawing. Bakit hindi mo itry mapag-aralan? Tapos, merong isang crucial na outing namin, naaalala ko pa yung date, August 28, 2020? 2020. Nag-outing kami noon, sa isang private resort sa Tagaytay. Tapos yung tito ko, ano na lang, parang kino-convince na lang ako. Matagal na rin eh. Kino-convince na ako nung gabi na yun na pag-aralan mo lang. Nangihinayang kasi ako sa gagastusin sa mga gamit. Medyo pricey kasi. Kasi kung gusto mo ng quality na produkto, kailangan quality din yung mga gamit mo. Ngayon, sabi ko, sige, August 28, hindi ko makakalimutan. Sige, kapag trinay ko at hindi ko nagustuhan, edi bebenta ko na lang. Medyo may talo sa puhunan, pero bebenta ko na lang. Practical kasi ako noon eh. Sobrang practical. Parang hindi pwedeng magsayang. So, naisip ko na yon. Until nung finally, meron din akong kaibigan na nagtatato, si RB, shoutout. Winalk through niya ako, sinamahan niya ako. Sabi ko, pwede ba ako magpasama, magpabili ng tattoo equipment. Ngayon, pandemic to, maraming free time. So, may time kami lumabas-labas. Pumunta kami Pwede dito bang lumabas tong pandemic, 2020? Well, nakamotor kami. Pwede naman. Okay. Pwede naman. Punta kami sa mall. May mall naman nun. Oo, pwede naman. Sa mall ka bumili nakapunta ng mga sa mall. Pang tattoo dito sa may Star Mall, Alabang. September 15 yon. Nung araw na yon, trinay ko, na-realize ko, ang dami palang gagawin. Ang dami palang kailangan para mag-aral kang mag-tattoo. Akala ko, yun na yun. Pag binigyan ka ng tattoo machine, ng design, lalagay mo na lang yun. Ang dami pala. Medyo na-overwhelm ako nun, pero napasubo na ako eh. Ang dami na naming binili. Parang 7,500 yata yung ginastos ko noon. Medyo mabigat yun para sa akin ng time na yun. Ngayon, inaral ko siya. Pinahiram niya pa ako ng mga gamit. Pwede mo magpahiram ng gamit? Yung mga halimbawa, yung stencil solution para dumikit yung stencil, yung pattern. Yes, yung mga yes, ganun-ganun lang. Pinahiram niya ako, winalkthrough niya ako. Tapos, surprisingly, dati kasi, since 2017 may nagsasabi sa akin mag-aral ako mag-tattoo. 2020 ko lang siya sinimulan. Kasi akala ko dati hindi ko magugustuhan. Sinasabi nila, Carl, walang pera dyan. Yung mga ganun-ganun. Pag nagtatuwa, mayayaman ka. Yung mga ganun. Pero hindi naman monetary talaga yung reason ko eh. Mukha naman.
Hindi naman din. Kasi, Kaya talagang gusto mo talaga mag-drawing eh. passion ko lang talaga mag-drawing. Masaya na ako doon. Masaya ako nang ginagawa siya. Kahit libre. Siyempre, iba na ngayon. Pero, Oo. kahit libre ko siya gawin dati, okay lang. Kasi masaya lang talaga ako habang ginagawa ko yon. Hanggang sa sinubukan ko yung pagtatattoo, na sabi ko, ang saya nito. Parang dati, akala ko, kapag nag-tattoo ako, hindi ko magugustuhan kasi iba siya sa papel. Iba pa rin siya sa papel. Yung papel, iba sa balat ng tao. Okay, yes. Ngayon, nung trinay ko na siya, from September 15, 6 days straight nagtattoo ako nun, meron namang practice skin. What do you mean by that? Yung practice skin, para siyang silicone, na somehow kinokopya niya yung balat ng tao. Right. Hindi siya sa totoong tao basically. Yes, oo. Doon ako nag-practice noon. Pero nung September 15, yung day 1 na yon, nagtattoo na rin ako sa balat ng tao. Sabi ng tropa ko, Carl, sige na, tattoo mo na ako dito. Yun, nasaktan siya. Kasi hindi pa ako sanay eh. Nanginginig yung kamay ko, maalog yung machine. Nasaktan siya. So, pero yun, malaking tulong yun. Yung araw na yun kasi, kapag nagtattoo ka, wala na siyang burahan. Kailangan i-consider mo, marami kayo consider pag nagtatattoo ka. Yung machine, yung ink na ginagamit, yung needle na ginagamit, yung balat din ng tao, iba't iba sa kliyente mo, pumapasok araw-araw, iba't iba yung balat, so mag-a-adjust ka. Pag baguhan ka, pwedeng may masira kang balat kasi hindi mo alam kung paano i-approach ng tama yung balat na yun. So ayun, nagtuloy-tuloy na after nun. And then, nag-overlap yun yung pagtatattoo na yun, practice, nood YouTube, hanggang sa nag-full-time na rin ako. Maging tattoo artist. After 1 year and 6 months, nang sabay ang pagtuturo sa college at saka pag-tattoo. Nag-full-time na ako noong 2022 ng March. Naalala ko. Oh my God. March of 2022. Nag-full-time na ako kasi, yung time na yon hybrid na. Yes. Yung parang office. Yes. Tapos Nag-open na. Nag-open yung na 2022 na. 2022. Lumipas Malapit nang mag-eleksyon nun eh. Yun, oo. Yes, hybrid yes. na. Sabi ko, hindi ko na kaya. Hindi ko na kayang pagsabayin. Noong time na yun, patapos na ako sa masters ko noon Oo, kasi nag-masters din ako kasi requirement siya. Patapos na parang isang thesis, tas 2 major subject na lang. March yun, by month of August, may master's degree na sana ako, pero iba na yung feeling ko. Iba na yung feeling ko dito, parang mahal ko naman yung ginagawa ko. Although wala pa akong established na clientele, pero masarap yung pakiramdam ko Parang dati kasi, nagagawa ko siya ng maayos, pero divided yung attention ko. Paano kaya pag full time ko? Paano pag sinagad ko siya? Paano kapag eto lang, isang bagay lang yung kailangan kong mapag-focusan. Yes. Hanggang sa fortunately, ayun. Naging full-time ka na. Naging full-time na. March Yes. 2022. I'm surprised na parang 3+ years ka pa lang officially full-time. Oo nga, no? Technically, full-time, Oo nga, no? nagtatattoo. And you've already, I guess, accomplished a lot. And Thank you. sa pagbabalik po natin, gusto ko namang actually, ang dami kong gustong malaman dun sa practical application ng, paano ba siya ginagawa? Pagtatattoo. Ano bang mga expectation? Kunyari ngayon, Carl, patatuan mo nga ako. Ano ba yung dapat i-expect ko? Plus, paano pag kunyari gusto nila magpatato sa mga private parts? So, babalik po ng Think Talk Tea. Hi everyone! Thank you so much for watching. If you enjoyed this episode, please make sure to give us a like, share this video, leave a comment down below, and subscribe to our channel. So I suppose, Carl, sa pagiging tattoo artist, requirement at least marunong kang mag-drawing. Definitely, like you. Diba? I mean, kung ako, hindi talaga siya kaya. Kasi nga kahit nga dito, hindi mo ako mapag-drawing ng mata sa balat pa kaya. So, for sure, important yan, di ba? Pero, bago ka maging tattoo artist, sa Philippines at least, kailan ba may lisensya kayo? Dito sa Philippines, wala. Hindi requirement na magkaroon ng lisensya yung isang tattoo artist. Sa ibang bansa, oo. Yes, okay. Sa Australia, may mga state doon na hindi. May mga state na oo. Sa US, maraming state doon yung requirement na requirement sa kanila kailangan may lisensya ka. Dito sa Pinas, parang due diligence na lang. Parang at least meron kang DOH certificate.
What's that? Parang sanitary certificate? Parang ganon? Yes. Tapos, nakapag-attend ka ng seminar. Okay. Bloodborne pathogen Ayun yung usually tawag eh. Kasi, technically, parang health pa rin to eh. Oo naman. Yung pinag-uusapan natin, health Oo pa rin siya eh. naman. So, kailangan man lang yung mga gamit malinis. Yes. Kailangan sterilized yung mga machine, yung mga needle, hindi ka mag-uulit. Naku, common yan dati. Dati, nung araw, no? Nung araw, common Kaya siya. nagkakaroon ng mga HEPA, HIV, maraming parang mga needles because of the needles eh. Nung 90s daw kasi, Oo, nung 90s. nagkaroon ng surge ng HIV, di ba? Yes. So parang naapektuhan nun yung pagtatato kasi parang naisip nila na parang pag inulit mo yung needle sa someone na nagka-HIV, tapos tinato mo sa'yo, mahawaan ka. Pero sa seminar ko natutunan na hindi naman pala ganun kadali mangyari yun. Maliit pa rin yung chance. Sabihin natin na halimbawa, someone may HIV, tapos yung same needle na ginamit ko na yun, tinato ko sa akin, sobrang liit pa rin ang chance. Oh. Pero syempre, dapat lahat ng needle, lahat ng mga consumables, pagkatapos ng session, tapo na yan. Ano ba yung mga material na ginagamit nyo sa pagtatato? Well, unang-una niyan yung tattoo machine. Okay. Sobrang technical din ng tattoo machine. So, We don't have to get into the technicals. Sa technicalities. Sobrang technical yan. Tattoo machine, kailangan meron kang ink. Yes. Diyan din medyo nagkakatalo sa ink kasi may mga ink na, China-made. Mhm. Pero para sa akin, best pa rin kapag US-made. How about Europe-made? Meron din. Maganda rin. Kasi mahigpit sila sa standards. Yung Philippine-made, wala. Meron. Parang hindi ka masaya sa pagkasarap. Merong Philippine-made. Pero, hindi mo ginagamit? hindi ko siya ginagamit. Well, sponsored na kasi ako na isang brand na US-made naman. Anong brand to? Skin Candy. Yung brand na yun. Skin Okay. Candy. US-made, pumasa sa lahat ng standards. Maganda yung heel. Hindi tinipid. So, ibig sabihin, depende rin yung itsura nung tattoo sa ginamit na ink? Yes. Nagmamatter yung quality ng ink na ginagamit mo. Para sa akin, if there's one thing na hindi mo dapat tipirin, ink. Feeling ko din naman. Ink. Kasi, literal na mag-stick siya sa kliyente habang buhay eh. Yes. So, dapat hindi mo siya tinitipid. Dapat quality talaga siya. Yes. So, you have the ink. Yeah, right? You have Machine. the machine. Yung needles ba? Iba-ibang klase ng needles. Iba. Sobrang daming brand. So, Hindi lang brand. Yung mismong klase. Like may makapal. Yes, may pang-line, which is yung parang single needle na tinatawag. Yung Okay. manipis lang. Yes. Meron namang pang-shade. Yung parang siyang paintbrush, yung dating. Okay. Liner at saka shader. Right, Yung tawag right. doon. Meron ding mix nung dalawa. Iba't iba eh. May mga maliliit na sizes all the way hanggang sa pinakamalalaking sizes. Depende sa pangangailangan ng tattoo. Ganon. So, hindi natin alam. Kala ko dati yung tattoo, isang needle lang yung ginagamit. Dati, Kasi nung oo. araw, alam mo nung high school, may mga pasaway na mga bata, pardible, tapos lalagyan ng ink ng ballpen. Alam mo yan, di ba? Nung high school, Yes. mag-drawing ng puso dito, tsaka ng initials ng crush nila. Yes. Pero technically, nangyari parang dati. tattoo na rin yun eh, di ba? Yes, technically tattoo. Kasi pumasok na siya dun sa skin. Tapos Yes. may ano na siya, may mark na. Ang maganda lang sa industry ngayon, nag-evolve na siya. Sobrang laki na na-improve. Mas guided na yung mga tao paano yung tamang approach. Sana Wala naman. nang infection. Kasi dati, sabi mo perdible, di ba? Oo. Meron pa niya, nabalitaan ko. Galing siyang kulungan. Sabi niya, Oo. ang needle daw, dun, string ng gitara. String ng gitara. Tapos, ang ink nila, rotring. Alam mo yung rotring? Hindi. Yung bala siya sa tech pen. Binabala siya sa mga architect students dyan. Yung ink ng ballpen basically. Ink ng pentel pen yung ginagamit. Kaya nangyari tuloy, pangit. Pag nag-heal, hindi talaga maganda. Oo, Kasi- parang kita yung dots. Oo Parang parang hindi siya kita consistent. Hindi siya Correct, consistent correct. basically. Tapos pag Oo. nagtumagal siya, dark green yung, or green yung dating. Imbis na black. Oo. Nung araw, di ba parang yung mga tattoo ng mga tao, parang papagreen yung atake. Yes. Kasi yung quality ng ink hindi maganda. At saka yung aftercare
ng tattoo, hindi rin maganda. Ngayon, informed na yung mga tao eh. Yes. Kaya swerte na yung mga kliyente ngayon. Correct. Ikaw, bakit wala kang tattoo? Siya lang po ang tattoo artist na kilala ko na walang tattoo. Bakit wala kang tattoo? Well, for the longest time, pinag-iisipan ko kasi kung ano yung design na gusto ko. At saka yun nga, nagsabay kasi yung pagiging teacher ko at saka pagiging tattoo artist. Natatakot ako noon na parang ano pa ako namimili pa ako kung tattoo ba talaga or aviation. So, hindi na lang muna. Kasi baka maapektuhan yung pag-apply ko ng trabaho. That makes sense. Yun. So, Pero gusto mo pa-tattoo? oo, gusto ko na. Pero minimal lang. Malilit lang. Hindi ko minimalist. nakikita siguro. Infinity. Huwag naman infinity siguro. Hindi siguro infinity. Siguro Yung stars. Baybayin siguro. Baybayin. Baybayin yan. Baybayin, gusto ko yun. Ikaw gusto mo sa sarili mo, ikaw yung magtatattoo? Trinay ko siya. Trinay ko magtattoo sa sarili ko. Paano? Pero, Walang sinausa- tubig. tubig. Sinausaw ko sa tubig. Oh. Dito sa, sa leg ko. Oh. Sobrang sakit. Apparently, kapag self-tattoo siya, Masakit. mas masakit. Kapag So, self-tattoo. masakit ba ang tattoo? Yun ang tanong. Masakit siya. Kailangan i-expect mo na masakit ang tattoo. Huwag mo expect na hindi siya masakit. Kasi parang somehow tinitrain mo yung isip mo to expect the worst. So, nare-ready ka. Kasi minsan may mga kliyente na, wala yan. Minsan nadadala ng endorphins bago magpa-tattoo, excited. Or high. Yung high, di ba, of getting a naman. tattoo. May high kasi. Oo. Sa Para excitement. yung excitement na, bago, or something yun na susubukan. Ayun, hindi nila ina-expect na masakit pala talaga. Hindi sila nakakapag-prepare. Kasi bago ka pumunta sa isang tattoo session, kailangan may prep ka din. Hindi pwedeng kung ano man. Kailangan hindi ka uminom 24 hours before the session. Kasi kapag intoxicated ka, yung alcohol nag-act as blood thinner sa tattoo. Thinner, okay. So, mas nagiging madugo yung session. Nangyari ng daming beses na sa akin nangyari. Gagi, so habang tinatatuan mo, dumudugo? Oo, may dugo. May mga madudugo talaga. Or sobrang pula. Hirap ko din kasi nun eh. Oh, I can imagine, parang as an artist, parang wait, punas ka ng punas ng dugo. Yes. Instead na nakikita mo yung design. Yes. Tapos hindi mo rin alam kung dark enough na ba kasi puro dugo. Oh. Kung yung halimbawa yellow yung tinatato mo, nagmumukhang orange kasi may halong dugo. So hindi mo malaman kung baka ma-traumatize mo na ng sobra yung balat kung saturated enough na ba. So dapat hindi talaga nakainom. Dati, ang iniisip ng mga tao, pag magpapatato ako, kailangan nakainom ako para hindi ko ramdam. Para Yes. manhead. Di ba yun yung parang stigma? Parang yun yung belief dati. Pero sa totoo lang, baliktad. Mas sumasakit pa nga pag nakainom ka. Pag nakainom. Akala lang nila, mas manhead sila, mas kaya nila. Pero, sa totoo lang, mas malakas lang kasi yung loob nila. Yes. Kasi nakainom sila eh. Correct. So ayun, hindi yung isa sa prep, dapat hindi ka nakainom, dapat hindi ka rin kulang sa tulog. Kasi mas mababa ang pain tolerance mo kapag kulang ka sa tulog at gutom ka. So, dapat nakakain ka ng maayos. Yes. Carbs. Carbs. Carbs talaga. Well, Ah. fiber. Kung ano mang nutritious na pwede mong kainin na mare-ready ka para hindi ka mag-struggle ng sobra sa session. Libo na siguro yung taong natatuan ko. Alam ko na kapag nag-i-struggle yung client, kapag puyat, kapag gutom, pero may pre-reminder message naman ako na sinasabi. Right. Prior sa session na ito dapat ihanda mo. Oo. Ganyan. Para ready sila. Going back lang dun sa mga ginagamit mong materials, 'di ba? Syempre yan yung traditional. Yan yung modern tattoo. Like kumbaga parang yan yung parang highest standard of safety and everything. Pero 'di ba sa Pilipinas, meron din tayong mga traditional tattoo, yung parang pinupukpok. Oo. Like Oo. kila Apo Wang Od. Ano ba tawag? Batok? Batok. Batok. Oo. Or I'm not Batok. sure. So Batok yung kindly just let us know. Mm. Do you also know how to do that? Or are you also allowed to? Kasi hindi ka naman part ng tribo nila. Ayun lang yung hindi ko alam. Hindi ko alam kung kailangan ba maging, well, I would say that mas maganda kung ganun. Sana naman, oo. Kasi, nagkaroon ng issue yun recently. Kasi- Pwede mo banggit ng mo. si Nas Daily, Okay. na issue siya kasi, ginawa niyang parang seminar yung pagtuturo kung paano magbatok. Which is parang ang nangyayari, ang naging ng mga tao, ine-exploit masyado yung kultura.
parang kumbaga, Kino-commercialize masyado. tinatransfer mo yung technology ng isang kultura na hindi naman dapat tinatransfer Basta-basta. basta-basta. Yes. Oo. Ah. Basta-basta. Parang gagawin mo masyadong business masyado. Ay. May novelty kasi pag iba, 'di ba? Kahit ako gusto kong magpatattoo and I wouldn't mind kung si Wang Od yung magtattoo sa akin ng unang oo, beses. oo, Sana. oo. I wouldn't mind kasi andun yung yung kultura siya eh. Heritage Yes, pa. yes. Part siya ng kultura natin na sariling atin. And si Wang Od yung oldest tattoo artist in the world. Ngayon, Oh, shit. siya yung oldest. So, Shout out. kilala talaga siya sa buong mundo. Sana mag-guest natin si... Hindi naman yata posible yun. Hindi nata posible mag-guest natin si Apo Wang Od. Ah. Pero, ang ano kasi dito is, ang tanong ko dito, like for example, I'm sure may mga pupunta sa'yo na gusto like tribal design? Mhm. Meron ba? Meron din, meron. So, ano yung ano nyo? Kayong mga Filipino tattoo artists, ano yung thoughts and prayers nyo about, kunyari, mga foreigners or whatever, trying to get like indigenous or kumbaga very cultural designs? Mm-mm. Sa akin, nakapagtattoo na rin ako ng French Polynesian tribal patterns. French Polynesian Polynesian. tribal patterns. Meron na rin yung Kanino? Sa Kalinga. Pinoy? Sa Pinoy, sa taga-ibang bansa. Okay. Meron na rin Kalinga na pattern. Okay. Merong Northern. Merong Ilocos. Merong Visayas. Kumbaga siguro sa bawat tribo, may mga iba't iba silang distinct pattern. Pero may mga nag-overlap Yes. na pattern. So, bawat tribal pattern kasi may meaning yon. Yes. Merong heritage, motherhood, wisdom, safety. Bawat pattern may mga meaning siya. Mm. So, bawat pattern din, mararecognize mo kung saang tribe siya belong or saang country belong. Mhm. Kasi unique din sa bawat countries. Pero may mga nag-overlap. Ngayon, ang take namin doon, since ang dami ko na rin nagawang ganun, I think okay lang naman din siya. Kung magtatato ako ng pattern na nag-originate sa isang bansa or sa isang tribo, okay lang din siya. Para sa akin kasi marami rin akong kilala na nagtatato din naman sila ng mga ganun. And yun pa nga yung expertise nila. You don't have to be someone na nanggagaling sa specific tribe na yun to actually tattoo that design. Para sa akin kasi marami na rin gumagawa. Tapos, somehow, mas nakikilala rin yung art. Yun nga lang, iba pa rin yung gaya nung sinasabi natin kanina na doon ka mismo, halimbawa, Kalinga pattern, doon mo mismo kay Wang Od pinagawa, doon kila Wang Od. May iba pa rin siya. Kasi parang talaga siya yung may novelty nga parang andun siya doon mo siya ginawa. Parang original talaga. Parang ganun. Pero sa amin, okay lang naman. Sa inyo, okay lang as tattoo artist kasi syempre kailang naman yung messenger Nun, In a sense, diba? Hindi naman, messenger kayo Kayo yung, kumbaga, kayo yung, how do I say, machine. Kayo yung makina na naglalagay ng art. I guess my question is, paano pag kunyari, how do you feel about, kunyari, a foreigner na nag-a-ask na, palagay ako ng tribal tattoo ng Pinoy. Do you feel like it's cultural appreciation or cultural appropriation? Okay lang naman. Sa akin, hindi ko hinuhusgahan. Walang problema sa'yo. Sa akin, walang problema. May mga Pero- nahuhusga ba? Meron, online. Nako, parang sinasabi niyan. Halimbawa, nag-post ka ng Polynesian tattoo design. Mm. May mga magko-comment yan. Feeling Pinoy, O kaya, may mga Pinoy din naman na kumukuha ng Japanese Oriental design na Yes. nag-originate sa Japan. Yes. Bakit mo pinapagawa yan? Japanese ka ba? Oo. Para sa akin, kanya-kanya yan Kung ano yung trip mong art, kung ano yung gusto mong ilagay sa katawan mo, as long as may nagdodraw pa rin naman kami ng line, Mm. as long as hindi siya towards racism, Ah. towards hate, o kaya yung pagbabatikos sa mga religious beliefs, Mm. Satanism. Oo, may mga request na ganun. Like si Satanas, the drawing mo, gano'n? Or yung parang symbol niya lang. Mga pentagram? Mga ganon. Hindi ko Ikaw di mo tinitake yun. tinitake. Hindi ko tinitake yung Oo. mga ganon. Actually, kasi energy nung transfer din sa'yo Yun na nga Nakakatakot Hindi totoo Actually, tattooing is an energy. It is. I was gonna say, it's an Pagpapalitan siya ng energy transfer. Kaya rin ako, personally, the reason why I don't have a tattoo is because Ayan na. when my dad was around, when he was still alive, nung bata ako, meron talaga siyang sa tattoo. Like, meron talaga siyang negative like image about it because he grew up in the slums.
in the 70s. So, lahat na kilala niya may tattoo, nakakulong. Ganda. So, gets mo? Meron Ganda. siyang ganun na parang, bakit mo gusto? So, Okay. there was one time, nung college ako, nagpahena ako. Ooh, okay. Nagalit siya. Weh! I've only seen him Talaga? mad like 3 times in my life. That was one of those. Oh, talaga. Yak talaga ako nang iyak. Sabi ko, matatanggal yan. Matat- Wala akong pakialam. Galit na galit Wow. siya. So, okay, Okay. then, nung nag-work na ako, he became more, anong tawag nito? Mas Lenient? maluwag, yan. So, I was like thinking, should I get it too? Ganyan. Mm. Ito ang nangyari. Ah. May boss ako. So, quick lang. I think kwento ko na to dito. May boss ako. Yung nanay niya, surgery. Yung emergency surgery. Christmas party namin umaga. Sino sa inyo ang O ang blood? 6 kami na O ang blood sa Mm. buong opisina. Kasi very common ang O. Ah. Lahat kami pumunta doon. Ang daming ano to yung, what's that? Checklist? Checklist. Mm. So, basically, yung isa, hindi matusukan kasi May bagong malaki yung muscle. Okay. Yung isa, nagkasakit. May sakit siya 2 weeks before, bawal. Ah. Yung isa, nag-donate ng blood 3 months before, bawal. Yung dalawa, apparently, homosexual, bawal. Ooh, okay. Pag may tattoo, bawal. Pag may piercing within the ganyan-ganyan, bawal. Ako lang. So, kung hindi ko siya ginawa, namatay. Wow. Okay. If I wasn't there, Ganun it ka- wouldn't have ka-crucial. survived. So, meron akong parang, wait a minute. Gets mo? Baka eventually kailanganin mo siyang Baka gawin ulit. kasi, di ba? Gets. But maybe that was the sign of the universe to me na parang, girl, Gets. baka next time ikaw ulit. Anim Gets. kami. And apparently, when I found out, it was Tapos naka-donate ka talaga. 4 na, hindi siya pala blood ang hinihingi sa akin. Ah. Platelets. Ah, okay. Alam mo yung pag may dengue, di ba pag naubusan ng Kulang, platelets? kinukulang. So, 4 na oras akong nakakinukuha na ng blood. Wow. So, ang ginagawa niya, kinuha niya yung blood, hiniwalay niya yung red blood cells, white blood cells, Wow. saka platelets, binalik sa akin yung red and white. Kinuha na naman. Ganun. So, medyo legit siyang process. So, anyway, long story short, kaya from that point, sabi ko, Okay. Ayos ah. parang baka hindi siya para sa akin. Gets. I mean, of course, for other people, support, welcome. It's just Ah. like for me personally. Ah. So anyway, sorry. Enough kwento Okay about lang. me. But Ano naman yun? Tama naman yun na huwag mag-donate pag may bagong tattoo. Kasi bawal yun. andun yung risk nga na hindi naman natin alam kung yung artist mo sumusunod ba sa standards safety standards. Tsaka parang may checklist kasi yun eh. Yun Unless nga, na lang kailangan. na hindi yung sinusunod. Sinabi rin sa amin sa seminar na after specific period of time naman, pwede na. Right. Parang 6 na buwan yata. Yung sa akin kasi ata, dahil platelet siya, feeling ko hindi Walang walang hindi time ko sure na, Walang hindi ko time rin na nilagay sigurado, eh. Walang time honestly. na nakalagay. I remember that. Pero ikaw, it means going back, speaking of style, what do you think is your style? So napag-usapan natin yung mga Polynesian, mga tribal. But ikaw, anong masasabi mong klase ng, kasi may ibang style ng tattoo eh. Iba't iba. Ano ang sayong style? Sa akin, black and gray realism talaga. Black and gray realism. Wow, parang brand ng damit. Papa. Black and gray realism kasi I think nag-transition yung style ko from drawing papunta doon sa sa pagtatattoo. So realism, meaning, Realism kunyari talaga. mukha ko, pwede mo itattoo sa katawan ng tao. Oo, ganun. Pero black and gray. Meron pa iba pa yung colored. May colored ka din. Nagko-colored din naman ako. Pero mas expertise ko yung black and gray. Realism. Ang galing kasi talaga ng tattoo mo eh. May nakita ko nagpa-tattoo na parang, I think memorial ng, I suppose ganun yun eh. Yung kumbaga parang yumaong kamag-anak Okay, or loved ones. Yun yung pinapatattoo nila. Oo. So parang talaga, ay putang ina, nakuha talaga niya yung mukha. Oo. Grabe. Galing. Anong magaling? Ikaw nga yung sinasabi ko. Ikaw yung mahusay doon. Pero grabe talaga. Kaya guys, kung meron kayong concept, pero kung tumatanggap ka rin ng, ay gusto ko po ng BTS design. Oo, nakapagtattoo na ako ng BTS. Ano, Tattoo. mukha na BTS? Mukha nila? Or Hindi parang naman yung mukha. mga design? Oo, Yung mga love yourself. mga ganon, BTS related Oo, na tattoo. BTS Tapos related. EXO. Yes. SB19 wala pa eh. Yes. EXO. Bini, meron ka na ba? Wala pa. Parang yung mga bata kasi Korean mga pa lang fans yung mo. so far na na tattoo ko. Korean idol pa lang. Sige. Sa pagbabalik po natin, gusto ko naman tanungin kasi parang, syempre, pag pumunta ka sa kanya, ang husay niya, ang galing niya, magkano ba?
Okay. magpa-tattoo sa isang Carl. At hindi lang sa'yo. Paano natin nalalaman yung mga Pricing. and ano yung differences niya? Plus, marami pa pong chikahan tungkol sa tattoo sa pagbabalik po ng Think Talk Tea. Hello mga katsaa, maraming salamat sa panonood. Kung nag-enjoy kayo sa video na to, siguraduhin mag-like, i-share at mag-comment sa baba. At kung gusto niyo pang mapanood or mapakinggan ng mga iba naming episodes, please subscribe! Kayo na bago tayo mag-roll, napag-usapan natin na sa Korea, kakahalos legal lang ng tattoo. I didn't even know na it was illegal. I just know that it was not, anong tawag nito, celebrated. Pero kasi pag nanood ka ng mga Korean shows, like pag sa mainstream, meaning like networks talaga, hindi cable yung talagang broadcast, tinatakpan nila yung mga tattoo. Pero ngayon, good for them na kahit paano, legal na. Nag-legalize na sa kanila. So, mas katanggap na. At saka, sobrang daming magaling na Korean tattoo artists. I know. Tas distinct yung style nila. Ano? Fine line, black and gray sa kanila. May realism din. Fine line, realism, black and gray. Parang nag-overlap. Ganon. Pero sa kanila, parang may halong micro-realism. What's Yung mga micro-realism? maliliit na realistic tattoos. Uso sa Korea yun. Ang galing nila. Meaning Grabe. kunyari aso, pero maliit. Yes. Kasi parang ayaw nila ng malaki. Yes. Ganon. Ang galing ng Koreans. Doon sila kilala, actually. Kahit sa Western world, Koreans, pag sinabing Koreans, micro-realism yan. Black and gray, ganon. Kasi sa Japan, anong style ng Japan? Well, may sarili. Talaga may Japanese Yes. no? May sariling tinatawag na Japanese Oriental. Okay. Irezumi, yung tawag sa kanila. Okay. Irezumi. Yun yung style talaga na nag-originate, I believe, from them. Tapos, nag-evolve na lang din over the years. Ito ba yung parang sa mga, sa Yakuza? Mm-mm. Yung nasa likod na malalaking tiger, Yes. mga koi Dragon. fish. Koi fish. Oo, mga ganon. Yan, mga iba't. May mga meaning din yun. Oo. Bawat, ang matindi sa Japanese Oriental style, bawat pattern, bawat yung halimbawa yung wave ng dagat, yung sakura, Yes. may meaning din. Yes. So, hindi lang Nakagawa siya ka na nun? Oo, nakagawa na rin ako. Pero Full back? full back na Japanese Oriental, hindi pa. Pero full back sa Japanese, oo. I think ano rin siya. Member siya ng Ng gang, Oo, Yakuza. I think member din siya. Pero hindi Japanese Oriental yung style. Pero alam mo, may narinig ako na even, yung mga triad, yung mga Gangster. gangsters and mga may tawag diyan mga mafia, parang ganyan. Meron silang parang tattoo na nag-aano nung kumbaga parang kunyari member ka nitong triad na Oo, to. may mga ganun. 'Di ba meron nga sinasabi nila kaya pag kunyari for example, triad na to sa Hong Kong. Meron silang design na pag member ka nun, lalo pag mataas-taas ka, kailangan mo magpalagay. Meron ka bang naririnig na ganon? Meron din. Nakagawa ka na ba? Hindi pa. Oh. Oo, I guess. Oo. Pero, hindi siya symbol Hindi siya one symbol na, halimbawa, eagle, ganun. Hindi Ano siya, nilalagay lang nila. Kasi grupo sila, natatuan ko, mga Hapon, nilalagay nila, time is money. Laging may ganun. Time is money. In alphabet or in Japanese? Alphabet. Time is money. Oo, laging may ganun sa laging may ganun sa tema ng tattoo na nagawa ko sa kanila. Oo. Ano yun? Consistent yan sa kanila lahat. Time is money, time is money. Oo, Okay. ewan ko. Siguro sa samahan nila. Oo, Yung oo. style, Parang ewan yun ko. yung motto nila. Time is Siguro. money. Oo, siguro. So ngayon, speaking of money, Okay. ano yung presyohan ng kasi syempre mga viewers natin, shout out pala, marami tayong viewers from all over the world. So kung kayo gusto niyo pong umuwi ng Pinas at magpatato, Carl na yan. Thank you, Pero kung thank you. gusto niyo rin siyang imbitahin sa country niyo, pwede ka rin. Pwede rin. Pwede rin. Magkano ang presyohan? Like for example, ano matawag to? Half sleeve. Okay. Magkano yan? Sa akin, pwede ba sabihin yung price dito? So of course, ano sabihin mo? Alas ayaw mo sabihin. Well, baka kasi magbago siya over the years. Hindi, ito na lang. Ano yung, iba-iba ba siya per artist? Iba't iba siya. So, ang pricing namin, number one, nakadepende siya sa expertise. Kung ilang taon na. Normally, Oo. ganun. Hmm. And then, kung gaano ka rin kagaling. Kasi may mga ilan na 7 years na sa industry, pero hindi ganun kagaling. Hindi ko ugali
mag-throw ng shade sa mga kapwa ko tattoo artists. Pero, objectively, hindi sila ganoon kagaling. Kaya hindi rin sila ganoon makapagsingil ng mataas. Sorry, when you say hindi sila ganun kagaling, meaning hindi ganun kaganda yung drawing nila sa skin. Mm-mm. Okay. Marami silang, well, yung line works, Okay. yung shading, contrast, yung value, yung dapat na meron sa tattoo. Kung paano siya mag-heal, kailangan considered din yun. Hindi lang siya yung actual tattoo na halos lahat ng magandang tattoo maganda. Ang tanong, ano yung magiging itsura niya kapag nag-heal siya? So yun, binabayaran din yun. Paano siya nagiging different? Kunyari ikaw, tinatuan mo ako dito, si kuya tinatuan ako dito. Iba yung healing. Bakit nagkakaibahan ng healing? Number one, yung application ng artist. Yung Pag pagtusok ng karayom? Sobrang technical, sobrang malalim. Pero, in short, kapag hindi eksperyensado ang isang artist, malaki yung chance na hindi siya mag-heal na maganda. Kasi sa amin, over the years ng pagtatattoo, kaya ako sinabi na the more years na nagtatattoo ka, mas tumataas yung singil mo. Alam mo na kasi yung healing nung tattoo mo kapag 3 years na. Ano itsura niya kapag 5 years na. Doon mo nalalaman. Hindi lang yung fresh. Ano yung itsura niyan after 2 years? Pag nag-heal pa rin, pag maganda pa rin siya after 2 years, after ilang certain years, alam mo na tama yung ginagawa mo eh. Kasi ang tattoo, habang buhay siya eh. Ideally, habang buhay siya. So, kailangan yung ginagawa mo sa araw ng session nyo, i-consider mo kung anong itsura niya pag nag-fully heal na siya. Actually, mas nagmamatter yun. Hindi More than yung the agad fresh. na ano itsura. Actually, mas nagmamatter yun. Kung ano itsura niya kapag heal. Para sa akin. So, parang, would you say, medyo important yung portfolio ng tattoo artist after nung a couple of years? Yes, para sa akin hindi lang yung mga fresh na gawa. Kailangan pinopost niya rin yung healed. Healed after 2 years, healed after 3 years. Pero, medyo hindi lang siya kasalanan ng artist. Minsan naman kasi, may mga kliyente, ito naranasan ko, may tinatuan ako na Philippine Eagle na full leg sleeve. After 2 days, nagburakay. Bawal yun. Bawal ka maligo sa dagat pag may bago kang tattoo. Swimming pool, bathtub, dagat, bawal. Bawal mababad, basically. Bawal masubmerge. Yes, mababad. Bawal. Ano nangyari sa tattoo niya? Nag-fade. Ayun nangyayari. Lumabo. So ano binalik niya sa'yo? Oo, niretouch ko. Retouch lang naman yun. Pero syempre, sayang. Sayang yung bayad. Sayang yung sakit. Yung araw ng appointment. Pero yun, bawal mo siyang kamutin. Bawal mo siyang balatan. Bawal mo siyang i-expose sa araw. Parang lahat yun nagawa niya sa Boracay eh. Kaya nag-fade talaga. Ayun. Oh my God! So, going back, paano yung presyohan? So, for example, Okay. ako as a bago. Like, ako wala talaga ako idea. Hindi ko alam yung kung sino ba mga sikat, tsaka hindi sikat na tattoo artist. Pumunta lang ako. Parang gusto ko magpalagay dito, kunyari, ng mga 2x2 ang size. Okay. Magkano dapat yung singil sa akin nun? Depende sa artist. Depende sa kung gaano siya katagal nagtatato. Pero, meron kaming minimum. Minimum. So, ang minimum ko 2,500. 2.5. So, kung gaano man kaliit yan, basta mag-set up ako for that day, minimum 2,500 yan. Okay. So, magkakatalo na lang yan. Kung ano yung presyo niya, number 1, sa size, sa intricacy ng details, sa kung may kulay ba o wala. Pag black and gray, mas mura kumpara sa colored. Okay. So, ganun. Doon nagkakatalo yung presyohan namin. Paano pag letter lang? Letteran mas mura? Mas mura siya kasi mas madali. O, The more kunyari- na mas mahirap yung tattoo, mas nagmamahal siya. So, Hindi lang siya sa size. Sorry. just go ahead. Hindi lang siya sa size. Minsan kasi, halimbawa, 4x4 tattoo ng, halimbawa, simpleng design. Aso. Aso. Ay, well, mahirap yung aso. Mahirap ang aso. Mahirap yung aso. Halimbawa, apple. Okay. Yan, napakasimple ng apple. 4x4. Ang presyo niyan, halimbawa, 8,000 pesos. Colored. Pero may same size na aso or pusa, usually microrealism yon, mas matagal gawin. At mas nagre-require ng years of experience, mas mahal siya. Minsan doble. Mga 15,000. Mga ganon. Depende sa daming factors eh. Madaming factors. Oo, Kung baga ikaw as an artist, ikaw yung magbibigay ng presyo mo. Yes. And I think it's fair. Hindi nyo pwedeng sabihin na, ay, pinakot ko to sa ganito lang. Nako. Tapos Ikaw man yan. No? Halimbawa,
well, ang mga kliyente, ganito rin naman tayo kung tayo yung customer. Halimbawa, Totoo. magsha-shop tayo eh. Yes. So, marami kang tattoo artist na tatanungin, kay ganito, ito yung presyo niya. Tapos ganito, mas mahal. Pero parang parehas lang sila mas magaling. Ay, parehas lang sila ng husay. So, iba't iba eh. Iba't iba talaga yung presyohan. Pero sa amin, sa mga tattoo artist, ano siya eh, parang unwritten rule sa amin na wag mag-reveal ng presyo mo in public. Unwritten rule siya sa amin. Kasi nga, magkukumparahan. Yes. Tapos, yun, doon na mag-i-start yung ilo-lowball ka na. Kay ganito, nakita ko, ganyan lang. Tapos sa'yo, parehas na oras, parehas lang naman yung design. So, iba't iba talaga siya eh. Oo, pero hindi talaga eh. Kasi art yan eh. It's like parang painting ni artist A, painting ni artist B, ni B. Hindi mo siya pwedeng i-compare. Kasi syempre, iba-iba Exactly. sila ng experiences, Mm-mm. ng mga, iba eh. Iba Oo. talaga siya. Tapos, nagkakatalo pa yan sa bansa kung nasan ka. Oh, yes. Kasi ang presyo ng tattoo sa Pilipinas, cheaper kumpara sa mga ibang bansa. Like, especially first world countries. Halimbawa, Yes. USA, Australia, Japan, Canada, Europe lalo na. Feeling ko doon yung pinakamahal na tattoo. Sobrang mahal ng mga tattoo doon kasi siguro yung cost of living sa taas. Saka yung labor nila. Yung labor nila, ng yung mga- bayad sa oo. talento nila, mas mahal. Like, halos doble. Minsan triple pa I can ng presyo ng imagine. Pilipinas. Kaya, kaya medyo lugi yung mga Pinoy in terms of, kasi tayo pag nag-operate tayo ng business, may overhead eh. Yes. May mga supplies, lahat. Oo. Ang presyo ng supply sa buong mundo, iisa lang. Oh. Pero ang presyo ng tattoo sa Pilipinas, mas mura. So technically, yung margin mo dito sa Pinas, mas maliit. Yes. Kasi sa kanila, same lang ng presyo ng tattoo supplies na pang Pilipinas, pero yung tattoo nila, mas mahal. Pero hindi mo rin kasi mamahalan sobra kasi sino na maging kliyente mo? Yun din yung dilema eh. Kaya sa amin, merong debate. Matagal ng debate to na itaas natin yung antas ng tattoo sa Pilipinas. Yung parang lagi nilang sinasabi ng mga kapwa ko tattoo artist. Kasi ang gusto nila, wag naman kayo mag-global ng sobra. Oo nga. Para mabigyan natin ng value yung art natin. Yeah, it's Kasi art. I think sa Southeast Asia, isa tayo sa may pinakamurang tattoo. Sabi nga ni Jimmy, sa Korea ang mahal ng tattoo. Oo, ang mahal. Ako, hindi ko lang alam specific. Depende kasi iba't iba Yes, bawat yes. artist. Pero halos doble ng Yes, presyo yes, ng tattoo. yes. Ikaw, anong masasabi mo? So, doon na tayo. Pag nagpatattoo na, di ba? Anong masasabi mong pinakamasakit na part na tattooan? Number 1, lagi kong sinasabi, inner bicep talaga. Dito. Masakit dito. Oo, sobrang sakit. Kurutin ka lang dyan, masakit na eh. True. Oo. Manipis kasi ata yung balat. Sobrang tender ng balat. And then, isa pa niyan, close second, or minsan number 1. Iba't iba. Bawat tao, may iba't ibang Hindi, pain generic. tolerance. Generally. Rib cage. Sobrang sakit. Tas, Ribcage. hirap din tatuan sa rib cage. Ribcage masakit dito. Sakit din daw. Anyway, dyan. ribcage sa ilalim ng boobs or sa Oo. gilid na gilid. Kasi maraming Both. may, yung lovey po, meron siya dito, di ba? Yun, sa- masakit yun. Masakit yun. Oo, masakit yun. Yung gilid. Oo, yung gilid At na saka gilid yung talaga. ilalim ng boobs. Oo. Kahit nga chan, masakit eh. Masakit sa tiyan. Pero yung rib cage, I think mas masakit siya dahil dikit sa buto. Yun ang dahilan dahil sa dikit sa buto. Mm-mm. Paano siko? Dikit na Sakit dikit. din. Siko, tuhod, nako. Yung mga joints. Yung mga joints masakit. Mm. Diyan na yung part na kapag may kliyente ako, pahinga muna. Okay, mag-a-apply ako ng numbing spray para hindi naman sobrang masaktan. Parang gano'n. So may naming spray. Oo. Pero gagana lang yun sa part na natatuan na. Sa wounded part na. Hindi siya paggagana pag fresh. Pwede ba akong uminom ng painkiller bago ako matatuan? Ideally, para sa akin hindi. Kasi? Minsan blood thinner pa rin kasi yung mga yun eh. Ah. Tapos, although may mga kilala ko na pag nasa convention, 3-2 araw, umiinom ng sobrang daming painkiller para kayanin yung session. Kaso medyo risky yun. Syempre yung kidney mo, Oo, O kaya- liver. or liver. Tapos, minsan, na hindi nawawala yung pamumula. Pero sugal yun. Pero yun, ideally, pag may kliyente ako na sobrang nagsasuffer na, siguro dun ko lang pwedeng painumin ng painkiller, yung ibuprofen, Advil. Pero dapat hindi, para sa akin. Dapat wag na lang. Para sa akin, dapat wag na lang. Pero kanya-kanya pa rin. Hindi, tsaka alam mo namang masakit magpatato, Mi. No. Hindi naman, nagpaano ka lang, napakulay ng buhok? Hindi naman, alam mo Masakit. naman sa sarili mo na masakit yan Masakit eh. talaga Siguro siya. hindi lang nila in-expect na ganito kasakit, putik. Marami, karamihan.
karamihan ng tao, sabi nila, alam nila masakit. Tapos, pag tinatuan na sila, sa una, kaya. Mm. Pero pag tumagal na, parang ang trend kasi ng pain tolerance ng tao, habang tumatagal yung oras, nauubos ang pain tolerance. Mas sa una, hindi masyado masakit. Pero iba na yan pag pang 8 oras na, pang 9 na oras na. 9 hours? Oo. Nagtatato? Oo, 12 hours pa nga, even more. Depende Okay, sa pyesa. let's get to that. Pero pinag-usapan natin kung saan pinakamasakit. Ano yung hindi masakit? Saan part yung hindi masakit? Sa upper arm, outer. Eto, feeling ko ito yung pinaka hindi masakit na part. Kasi, well, yung feedback sa ng kliyente, ano pa bang hindi masakit Kaya na part? common dito siguro. No? Common dyan, at saka siguro pamporma, tsaka hindi ganun kasakit. Isang hindi rin masakit na pansin ko sa leg. Leg. Wag lang yung mga tuhod-tuhod at saka yung dito, alang-alakan. yung mismong, yung leg. Oo, yung mismong Sa leg. gilid. I would say, isa siya sa pinaka hindi masakit. Okay. Kumpara mo naman sa leeg, sa dibdib, yan, masakit yan. Pero ikaw, kunyari, may pupunta na kliyente. Ano yung parang pinaka-dreaded na part? Yung ayaw mong tatuan? Nako, As sa much as akin, possible. Rib cage. Ayoko ng rib cage talaga. Pero syempre, kung may, alimbawa, kung kliyente ka na nanonood ngayon, okay lang naman. Syempre, professional tayo. Oo. Pero kung, to answer the question, rib cage talaga. Kasi? Ayoko. Kasi humihinga. Oo. Ang hirap magtato ng pag humihinga. Tapos ramdam na ramdam mo pag gumagalaw siya. Aba siya gagalaw. Huwag siya Minsan munang gumalaw. nagsa-cellphone, minsan mag-a-adjust, tapos masakit para sa kliyente. At saka, pag nagtatato ka sa rib cage, para ka nagtatato sa goma. Stretchy kasi to eh. Iba siya sa dito eh. Ang balat ng tao, iba't iba siya. Kada part ng tao. Iba't iba yung elasticity of the skin. yung tigas, yung firmness, yung... Speaking of that, anong mas madali tatuan? Pag mapayat, mataba? I'm talking about the flesh, Sorry. Not to be offensive. No offense meant. Ibig sabihin, kumbaga, kapag mas payat ba, mas madali, or pag mas malaki, mas malaman? Hindi naman. Same. Oo. Para sa akin, skill na kasi ng artist mag-adjust sa bawat kliyente eh. So parang, halimbawa, nag-quote ka ng, ito din, medyo rin sa pricing din to. Halimbawa, sa'yo, ang half sleeve sa'yo would cost, halimbawa, 40,000 pesos. Half sleeve meaning from the wrist until the elbow. Pero, paano pag may nagpatato na 7-footer? Yung half sleeve niya, iba na sa half sleeve mo. So, depende talaga. Pero kung yung tanong na kung ano mas mahirap tatuan sa mataba o mas mapayat, parehas lang. Same challenge. Mag-a-adjust ka lang talaga ng composition. Pero siguro medyo mas magtatagal ka lang pag mas mataba at saka mas malaki. Kasi mas malaki yung area na tinatatuan mo eh. Ganon. Pero kunyari, for example, how long does it take? Kunyari, meron akong, saan ko ba gusto? Dito. Ganyan. Okay. Kanyang kalaki. Ano yung mga malamal? Gano'ng katagal yan? Hindi naman half sleeve, no? Half sleeve Medium ba yan? size. Hindi pa yan half sleeve. Siguro mga, sabihin natin mga 5 inches by 2.5 inches. Yes. Mga ganon. Mga 5x2, correct. Depende sa design. Pero, depende rin sa artist. May mga artist na mabagal. Sa akin, inaabot ako niya ng mga minimum 6 hours. Matagal. Oo, matagal. So wait, Matagal ako magtato eh. Kasi napakaganda naman kasi ng mga tattoo mo. Sa Raulo, kung bang minadali mo yun, Yan parang din. feeling ko, hindi mo pwede madaliin yung drawing mo Yes. Hindi pwede. Siguro kung square lang pinatato, mabilis. Mabilis lang. Line lang yun. Pero yung mga drawing mo, hindi mo taga pwede yun. Okay. Pero yung normal, infinity. Mabilis Dito. lang yan. Infinity. Yung actual tattooing session, pwede lang yan 5 minutes, less than 10 minutes, tapos na yan. So, depende sa design. Kapag kunyari marami kasi mga reminders to self, 'di ba? Yung mga semicolon, of course, Mga ganun. may mga ibig sabihin yan. Kunyari mga peace sign, 'di ba? May mga ganyan. Yun yung mabilis lang yun. Mabibilis ng mga minimal. Minimal ang status. ano. Yun yung tawag doon. Okay. Ano yung pinakamatagal mo na nagawang design? Wow. 18 hours ang inabot. Non-stop. May mga breaks naman in between. Pero in one session yun. Cover up. Pina-cover up kasi. Tagal talaga ng cover up.
Hindi, pero one session lang yun. One session lang. Home service pa yun sa Taytay Rizal. Wait. 18 So, hours. 18 hours, how big was that? Half sleeve lang. Pero paano pag gusto niyo yung parang full back? Multiple sessions. Magsiset ka lang ng cut-off sa isang araw. Halimbawa, okay, 10 hours lang tayo today. Kung ano man matapos natin, yun na yun. Divided naman siya into 5 sessions. So yung singil mo, in terms of full design. Pero you divide it depende kung gaano kalaki. Yes. Gaano kalaki yung total accumulative number of hours na nagawa mo? Gaano kahaba? Pinakamahaba? Oo. Wow, sa isang pyesa to? Oo. Wow. Feeling ko 80 plus hours. 80 plus hours? Oh, recently ko lang ginawa to. 80 plus hours? Ilang Oo. araw yun? Pero sa ano naman yun eh. Total of 9 sessions in 2 months. So, may mga in-between naman. Ano yung Hindi siya pyesa na? tuloy-tuloy. Ano yung drawing na yan? Yung Skull Queen na ginawa ko nung nakaraan. Okay, lalagay natin yan dito sa video. yung Skull Queen. Saan ba nakalagay? Sa likod. Buong likod kasi siya. Full back. Oo, full back. Tapos medyo malaki rin yung naging model ko. So, malaking area talaga ng coverage. Tas, detalyado rin. So, ayun. Pag ganun, ganun katagal, gaano katagal yung healing process nun? Ang tattoo, magfo-fully heal talaga siya after ilang buwan talaga. Walang tattoo na nag-heal ng 2 weeks. Yung outer part lang yung nag-heal. Oo. Pero normally, pwede na masabing fully healed ng isang tattoo, 1 month. Okay. 1 month. Doon mo makikita yung talagang itsura niya after 1 month. Tanggal na yung mga scabs and Tanggal na everything. yun. Kasi di ba tama ba ako, pag nagtattoo ka, the next day or the couple of days, magano yun scabbing. Scabbing, oo. Correct? Makate, sobra. Hindi mo siya pwedeng kamutin. Hindi pwede. Pag kinamot mo, anong mangyari? Normally, magpapatchy yung heal niya. Kasi ang mangyari nun, kapag kinamot mo yung tattoo mo, pag may sumamang balat, minsan kasama yung ink. Ganon. Kaya bawal, lagi kami nagbibigay ng ganong reminders. Bawal kamutin, bawal balatan. Yes. Ayun. More things, experiences about tattooing from Carl sa pagbabalik po ng Think Talk Tea. Kayo ba ay nag-e-enjoy sa aming mga chikahan? Kung kayo po ay natutuwa sa episode namin, please help us in spreading the word. Please like this video, share this video, mag-comment po kayo sa baba at paniguraduhin mag-subscribe sa Think Talk Tea. Thank you! Sorry, hindi ko lang natanong dun sa healing part, no? Meron din bang mga nagpapatato na nagkakaroon ng mga allergic reaction or infection? May mga tao na mas allergic sila sa specific colors ng ink. Kasi bawat yung chemical composition kasi ng ink, may mga metals din, hindi ko na alam. Pero may mga metals siya, and apparently may mga tao na mas allergic sa specific na chemical na yon, na kung nasaan yung ink. Commonly, nag-a-allergy ang tao sa red. Parang yun kasi daw yata yung may pinakamataas na chemical component, yung red. Sorry, may naalala, ngayon naalala ko na, I know someone na nagpa-tat siya. I forgot where. This is like 2008 ko pa to nakita yung tattoo niya. Tapos parang siyang, alam mo, parang may pagkasakura. So, leaves and the red, ganyan. Umangat. Yung mga flowers, kahit fully healed na? Hindi ko alam. Pero sabi niya kasi allergic pala daw siya. Pwede. So parang nag-keloid. Wow. But it looked nice. Okay. Meaning, parang she liked it actually. Kasi parang nagbukang emboss. 3D. O, Namukhang 3D tattoo. Oo. Doon ko, naalala ko na, sabi niya kasi allergic pala daw siya doon sa red tattoo. Hindi niya alam. Red ink. Kaya meron kaming parang patch test. I suggest sa lahat ng mga nanonood na viewers ngayon, kung may plano kayo magpa-tattoo and worried kayo, kung medyo mas prone sa allergy yung balat nyo, mag-patch test. So parang ang gagawin nun, yung ink na gagamitin, ilalagay, tapos i-cling wrap siya. Keep mo yan for 24 hours. Pag may masamang reaction, edi wag kang patato ng ganun. Pero tinusok na, hindi pa? Hindi pa. Ilalagay lang yung ink. Papatak lang, tapos i-cling wrap siya for 24. Nakakita na ako ng ganun. So, yun, somehow, ma-assess mo kung magkakaroon ka ba ng allergic reaction. Kasi meron akong kliyente, ito naman sa white ink naman siya. White ink. Ang nangyari, lahat ng kulay, nag-stick.
nilabas lang nung balat, puti. Gagi, when you say nilabas ng balat, like, tipong hindi dumikit? Or like, tumulo? Anong nangyari? Hindi naman tumulo. Sumasama sa scab. Okay. Pag kasi normally mag-i-scab yon. Kapag hindi tinatanggap ng balat mo yung ink, sasama siya sa pag-i-scab. Then Ayun. what happened? Na pangit yung design? Hindi naging ganoon kaganda, pero ni-retouch ko naman for free. Puti pa rin gamit mo. Ang ginawa ko, kasi ano yun light blue. Oh. So dark blue, tapos white pinaghalo ko. I see. Ang ginawa ko na lang, hindi na ako kumuha ng white sa ganong brand. Ibang brand ako na rectang light blue na lang din. Ba't hindi mo siya ginawa initially ganun? Hindi ko alam magkakaroon siya ng allergy Minsan talaga parang sugal na lang yun Okay. Na sabagay. sana walang, yung mga clients, sana hindi sila allergic sa mga ink. Ayun. Kayo na ano to na ginawa, nabanggit ko to earlier about magpapatato sa private parts. Mhm. Naka-experience ka naman magpatato sa pekpek, ganon, sa titi. Anong? Sa private part ng babae, sa hindi naman mismo doon, pero sa taas nun, I think scar siya sa panganganak. Cover up nun, nung scar na yun. Wait, so hindi siya sa pekpek? Hindi naman, hindi pa ako nakakaranas. Parang sa ng- puson. Sa taas, pinakataas na taas na So almost nakita mo na talaga yung ano niya. Or tinakpan mo pa May din. takip pa rin. Dapat takpan pa rin. Kasi lalaki ako, babae siya. Pero Dapat- ikaw, anong design nun? Flower. Okay. Cover up siya ng scar niya. Bagong-bago Parang talagang Oo, flower. Naalala ko, sobrang nag-struggle siya doon. masakit. Masakit. Sobrang nag-struggle siya. As in. Kasi, pag tinatuan mo yung scar, di ba may keloid yun? Sobrang sakit pala nun. Tapos mahirap siyang tatuan. So, ayun. Tsaka buto. Yun pa. Sa buto na yan. Oo. Yun. Kaya Ay, sobrang sakit. Sobrang umiiyak siya, ganun. Halos umiiyak na siya nun. Kawawa bata pa yun Hindi kasi masakit magpa-Brazilian wax. Okay. Gagi, sobrang sakit. Okay. I can imagine yung tattoo kung paano. Oo, tas ang tagal pa. Diba? Ang tagal pa gawin. Siguro, hindi nga namin natapos yun Top out siya. Oh my God! Oo, nag-top out siya. Hindi namin natapos. So, Hindi niya May kaya. kalahating flower lang dun sa... Hindi ano naman. niya. Parang yung nagawa ko naman is enough na siya para mag-stand alone as tattoo. Kung hindi mo alam yung initial na design, hindi mo malalaman na unfinished siya. I Parang get ganong it. level. So, meron ka ng line... line May kulay-kulay na rin. Okay. Ganon. Pero hindi talaga siya tapos. Hindi tinapos. Hindi kaya. Paano sa edits? Anong mga tattoo na pwedeng gawin doon? Tribal, no? Sobrang sakit. Hindi pa ako nakakita ng Snake, nakarap. paano, no? Tapos Pwede lumilis. ba? Technically, pwede. Hindi ba Pero ang hirap sakit? nun kasi Ay, oo. para ka nagtatattoo sa sobrang makris na balat Oo nga. Kailangan kasi pag nagtatattoo ka, stretched yung balat. Sorry, So, hindi mo siya pwedeng, Sorry. na-imagine mo? Kailangan hard siya the whole time. Yes. Pero, Paano yun? Sakit Nanonood nun. siya ng porn? Ano yun? ayun na nga So, wala Kaya ka nga- na-experience? Wala pa. Sa awa ng Diyos, wala pa. Oo, sa Pero yung awa mga ng kaibigan Diyos, mo wala. may na-experience na? Meron akong na encounter na nagtattoo na daw siya sa balls. Sa ng lalaki. balls. Oo. Basketball, charot. Ewan ko. Ewan ko kung anong design. Ano daw? Oh my God. Parang hindi naman siya nasakop yung buong Parang maliit lang dun sa gitna. Ganon. And I imagine, sobrang sakit na. Sobrang sakit. Oh, yes. Saan ba't mo gagawin yun? Oo I mean, nga, exactly. no judgment. Well, Kanya-kanyang trip yan. Speaking of that, yung mga parang mga private, mga ganyan-ganyan. Kasi, medyo merong kumakalat ngayon sa, di ba kumakalat? Medyo parang nagiging, lumalabas sa feed. Actually, asawa ko yung nagsabi sa akin dito, lumalabas sa feed niya na may mga tattoo artist. Syempre, papopost mo yung tinato mo, di ba? Some of them, syempre yung mga babae nila na mga client. Kliyente. Tapos parang medyo parang kita na yung mga, kung ano man yung, hindi naman talaga yung talagang pekpek or anything. Pero alam mo, may pagka sexy or may mga sumisilip. Anong thoughts nyo doon? Iba't iba yung thoughts ng bawat artist doon. Pero ako personally, meron akong strong opinion tungkol dyan. Mhm. Para sa akin, never natin dapat gamitin yung mga sexy na part ng babae for marketing. It doesn't feel right. It doesn't look right. Kasi, para sa akin, exploitation siya Kapag gagamitin mo yung sexy na part ng babae para lang makakuha ng views, para lang makakuha ng clicks, anong iisipin na lang nung tatay nun? Anong iisipin nung jowa nun?
Pumayag ba yung jowa noon to begin with? Pumayag ba yung babae noon to begin with? So para sa akin, medyo nagiging trend siya recently. Medyo trend siya. Kasi may May clout. views. Oh, May clout. views, may clout eh. Kasi sa amin, kapag marami kang likes, marami kang views, ibig sabihin mas maraming client. Pag mas maraming client, mas maraming kita. So nagiging marketing tool siya. Pero mali. Kasi bakit hindi na lang yung actual skill mo bilang artist yung gamitin mo pang market? Na mas naglalagay pa natin sa magandang light yung tattoo industry ng Pilipinas. Paano na lang kung yung mga people like you na wala masyadong ideya sa mundo ng tattooing, since yun yung nagtitrending, kapag nakita nila na yun yung madalas na nasa feed nila, baka akala nila lahat ng artist ganun. Baka may mga nakikita pa ako online na nakikipag-flirt pa yung artist sa client. Tinatatuan? Di ba? Parang sabi nila for content lang daw yun. Ang sa akin lang, yes, for content. We have to draw the line kung saan natin dapat isipin na ano ba yung image na nabibigay ng pagtatato sa mundo. Hindi ba dapat it should be a safe place, dapat professional. Kagabi lang may nakita akong tattoo na nasa gilid ng panty tapos nakita ko pa yung parang shaved na pubic hair ng babae. Sa akin lang, Bakit pakita? Yes, bakit kailangan mo pa ipakita? Yung tattoo lang naman nasa gilid eh. Ganun yung ginagawa. Yes, minsan ang layo ng tattoo. Kukunin sa angulo, nakita yung cleavage, kita yung panty. Para sa akin mali yun. Hindi tayo nagbibigay, bilang tattoo artist, kung ganun yung gagawin natin, hindi tayo nagbibigay ng magandang imahe ng pagtatato sa mga tao eh. For the longest time, may pangit na stigma na nga ang tattoo eh. Gaya nung sa dad na sinabi mo sa dad mo kanina na ang tattoo, sa panahon naman kasi nila, sa panahon nila yan. associated sa membership sa gang sa loob ng kulungan. Totoo naman yan. Totoo naman din. Sa karanasan niya, kaya ang isip niya sa tattoo, ganoon. Tayo kasi iba na ngayon. Of course. Commercially available na yung pagtatato. Art. It's an Art art. na siya, expression na siya. Even yung mga pinakasikat na artista, may mga tattoo na sila and proud sila i-expose. May mga beauty queen pa nga na may tattoo, di ba? Yes. Dati. So, unti-unti nagbabago, unti-unting gumaganda yung tingin ng tao sa tattoo. Wag naman sana nating i-sabotage sa bibigay or paglalabas ng content na ina-exploit natin yung babae. Hindi siya maganda tignan. Trend na pala siya ngayon. Medyo trend na siya. Ang daming gumagawa nun. Okay. Ito another controversial parang topic or aspect ng pagtatato. I'm sure naka-experience ka na ng mga magjowa na nagpapatato. Tapos, hindi ko alam kung pangalan ng magjowa nila, ganyan. Tapos pag nag-break, anong mga experiences mo doon? Or muka? Siguro muka ng asawa niya, tapos biglang naghiwalay sila. Anong gagawin? Hindi ko cover up ng bungo. Ko-cover up ng bungo. Minsan demonyo i-cover up. Oo. Ito? No, may mga ganon. Gagawin. Mukha ng asawa, tapos gagawin demonyo? Oo. Although di ko pa nagawa yun, magandang magandang content yun. Kung pang-content lang din iniisip natin. Diba? Nakakatawa! Oo, may mga ganon. So ano yun? Pag kunyari, basta pag hiwalay, pinapa-cover up. Yes. Pero, may belief na kapag asawa mo, jowa mo, wag mo ipapatato. May ganung parang superstitious belief na meron nga. I heard that. malas yan. Ganyan-ganyan. Ako, artist lang naman ako eh. True. Kung ano yung trip mo, sige, paggawa mo yan. True. Ang mga na-experience ko lang, sa 5 taon ng pagtatato ko, marami na rin nag-break. Marami na rin naghiwalay na na mag-jowa, sabay sila nagpatato, tas naghiwalay, ako rin yung nag-cover up. Meron dito, hindi naman pangalan, pero couple tattoo nila. Oo. Anniversary nila. Ayun, naging dragon. Ako ng Diyos, dragon na siya. Dragon na. Pero okay naman yung pagkaka-cover up ko sa piyesa na yun. Nga lang, masakit sa ulo, mas magastos sa part niya. Wala eh. Pero so ngayon, ang trend is
pag ayaw mo, pwede mo naman i-cover up. Or i-laser. Yun na nga, yun nga sasabihin ko. Kasi parang it seems like nowadays, tattoo is not even permanent anymore because you can laser it off. So, Technology. hindi na siya parang dati na, okay, forever yan, forever. Hindi eh. Anong thoughts mo doon na hindi na, you can delete it. Maganda siya. Kasi mas nabibigyan natin ng freedom yung tao. At saka, may mga stages ng buhay kasi ng tao. Getting a tattoo kasi is a very emotional decision. So, may mga times na nasa specific stage ka ng buhay mo, let's say, broken-hearted ka. Gusto mo nang magpagpatato ng specific, very emotional ka, okay. Papatato ako ng ganito, ganyan. Paano pag nakamove on ka na? True. Wala ka na sa stage ng buhay mo na yon. Baka hindi mo na siya trip. Permanent yan eh. So, sa resurgence ng mga laser procedures, okay siya kasi bibigyan natin ng second chance. Especially mga natatoon dati pa na hindi pa masyado magaganda yung mga design. Bibigyan natin sila ng second chance na magpatato ng mas maganda ulit. Pero, masakit siya, mas matagal at mas expensive than the actual tattoo. Yes. Kasi hindi siya kaya ng 2-3 sessions eh. Multiple sessions siya. I would say, bigyan mo yung sarili, para makapag-decent erase ka ng isang tattoo, depende sa kung gaano ka-bold yung tattoo na yon. I would say, 2 years. Bigyan mo yung sarili mo 2 taon. Talaga? So hindi siya parang automatic mawawala agad? After 1 session, hindi. Minsan How medyo many burado lang. Hindi, kalahating taon, hindi rin. Depende kung gaano karami nagpa-laser sa loob ng kalahating taon. Pero binibigyan din kasi ng healing period yun eh. Yes. Kasi hindi mo pwedeng fresh tas i-laser ulit. Correct. Ganun. Speaking of, kasi nga, ang daming nagpapatanggal ng tattoo. Recently lang si Mika Salamanca. Nakita ko. diba, nagpatanggal siya. Kasi nga, syempre, pag actress Showbiz. ka, ganyan. Ano yung feeling mong mga nare-regret na mga ginagawang tattoo ng mga tao? I think number 1 regret ng mga tao is pangalan ng partner talaga. Okay, pangalan ng... Kasi, ewan ko, siguro in love lang sila sa mga pagkakataong yan. Honeymoon stage, motivated sila, enjoy sila sa relationship nila. Magpapatato sila ng pangalan ng partner nila. Meron ako na experience na hindi pa fully healed yung tattoo. Break na sila. May naranasan ako na ganun. Hindi pa siya napapa-cover up. Hindi ko alam. So, hindi mo nire-recommend na magpatato ng partner nila na napangalan? Or Kanya-kanya eh. Hindi, recommendation. As a Recommendation, tattoo wag na. artist. Wag na. Ako, kung anong trip mong tattoo, kunin mo, go. Patato ka. Pero, pag siguro pangalan ng partner, sa ibang paraan na lang. Halimbawa, nakita kayo sa Japan. Magpatato ka ng Sakura. Ganun na lang. Para kahit nag-break kayo, hindi man exactly pangalan niya, kung mag-break man kayo, at least hindi mo na kailangan ipo-cover up yung Sakura. Ano naman siya eh. General Correct. na generic na tattoo naman yun. Or So, anak mo, ganun na pangalan ng anak mo. Yun, Go. pwede pa yun. Go. Pangalan ng anak mo, Tatay. yung mga ano. Pero sa jowa, wag siguro. Ayun. In terms of, syempre, you've only been doing it for 5 years. Pero hindi ka naman bata, 'di ba? Pero there has to be some sort of evolution sa tattoo style, I guess. Kasi nung 90s, alala ko nung Spice Girls, usong-uso yung, alam mo yung sa likod. Stamp tramp. Tawag sa ganun eh. Yung sa lower back. Medyo nauso siya ulit ngayon. Eh. Medyo nauso siya ulit ngayon. May tawag sa ganun eh. So ano yung mga parang hindi na uso hindi na uso ngayon, pinagawa nila nung 2004, yung mga, ano yung mga evolution? Dati, usong-uso yung tribal. Yes. Yung tribal na matutulis, Yes. yung dulo. Yung tusok-tusok. Daming ganon. Tapos Tapos dito yun paikot. yan, ganyan. Nauso siya. Ngayon, iba na tribal eh. Yung Polynesian na eh. Iba na. Inisip ko sana naman, wag mauging obsolete yun. Tapos i-cover up din eventually kasi maganda naman siya eh. Tsaka ano yun traditional kasi. Culture siya, di ba? So, dati yon uso yung mga ganon. Tapos yung mga bold tattoos. Kasi dati, sumabay na rin kasi yung advancement ng tattoo sa advancement ng technology. So dati, makakapal na needle lang meron at saka malalakas na machine. Ngayon, mas fine line na.
Okay. Mas kaya na kasing makapagtattoo ng manipis ngayon that would heal well. Yeah. Dati kasi ang isip, pag manipis ng tattoo, hindi mag-heal na maganda. Ah. Kasi yung machine din, baka hindi na naman equipped para magtattoo ng manipis. Ngayon kasi sa advancement ng technology, mas gumanda na yung mga machine ngayon, mas maganda na yung mga ink ngayon, mas maganda na yung design, mas fit na para magtattoo ng maninipis. Kaya ngayon usong-uso yung fine line na tinatawag. Ngayon, fine Minimal, line ng oo. ano. Alam mo, there was a time, mga 2012, nauso yung mustache dito. Tapos Oo. gaganon ka, tapos Oo. ipapost mo sa Tumblr. Nakakita Diba? ko ng ganun. Oh my God. Pero wala, hindi na ngayon, syempre, di ba? Hindi na ngayon, But oo. there was may mga ganun eh. Ano pa ba? Ngayon, cyber sigilism. What's May that? bago. Cyber what? Cyber sigilism. Uso sa TikTok yun eh. Cyber sigil. Sigilism. Kasi sigil, meaning like parang sigil, yes. Oo. Nakapagtattoo na rin ako ng Ano ganun. tsura nun? Para siyang mas pina-fine line na tribal. Di ako sobrang fan ng ganon. Taste ko yon. Pero kung yun yung trip nila, basta maganda magawa na maayos. Paano ba yun? Like, syempre ikaw artist ka talaga. So, meron ka bang creative freedom sa pagde-design? Or like, pumunta sila, hindi, ganitong gawin mo. Pak! Ayan na. How do you manage that? Babalansehin mo siya. Mm. May mga instances kasi na medyo outrageous yung mga request ng client. Halimbawa, gusto niya ng pangalan niya or pangalan ng asawa niya, tapos gusto niya ng something na halimbawa sapatos, gusto niya ng helicopter, gusto niya ng Hala. flag ng Pilipinas, gusto niya pagsama-samahin yung specific na tattoo in such a small space. Dapat bilang artist, alam mo kung kailan mo dapat sabihan yung kliyente na ito lang yung kaya nating i-fit sa specific na part na to. Kasi, oo, mapagsasama-sama nga natin yung mga elemento na very personal sa'yo. Pero pangit. Di ba? Kung tutusin, pwede ko naman talagang gawin yan eh. Kaso pangit. So, at the end of the day, sa dinami-rami na natatuan ko, mas nagmamatter yung aesthetic ng tattoo more than the meaning. Yes. Mas maraming tao na, mas maraming masayang kliyente na walang regret sa tattoo nila, na merong magandang tattoo, pero wala namang sobrang significant sa buhay nila. But do they go to you with the design, or does it happen that they ask you to design? Ang ginagawa nila, meron silang idea, magbabato sila ng idea sa akin, tapos ako na bahala mag-interpret nun, na alam kong magiging maganda siyang tignan as a tattoo, maganda siyang mag-heal, tapos magugustuhan din ng kliyente. Pero maraming instances, siguro creative ka rin, na rejected yon. Gagawa ka ng design, mag-i-spend ka ng 4 hours para sa paggawa ng isang design, tapos rejected, hindi niya gusto. Meron akong kliyente na ganun, na ang pangit talaga ng design na gusto niya. I mean, very personal. Yung hindi ko naman masasabi, medyo kilala eh. Kilala yung kliyente mo na to? Oo, medyo kilala siya. Tapos, gusto niya magpatattoo ng sobrang daming magmukha na siyang, hindi ko galing ganito, pero mukha na siyang magazine. Parang masyado na siyang bulletin board ng mga random na bagay. Hindi siya maganda as a tattoo. Ang ginawa ko, sige, pwede ba ako magkaroon ng sarili kong interpretation ng tattoo na to? In-interpret ko siya. Ginawa ko siyang maayos. Lahat ng elemento na hinahanap niya, nandun. Ang ganda ng flow, ang ganda ng design. Hindi niya nagustuhan. Ang nangyari, tinattoo namin yung gusto niya talaga. Almost 11 months after, nag-PM siya sa akin ulit. Ano ba daw pwedeng gawin para ma-improve yung tattoo? So, hindi niya nagustuhan basically. Kasi kailangan, kung kliyente ka, kailangan mo pagkatiwalaan yung artist mo. Kasi siya yung may expertise, siya yung nakakaalam kung ano yung tattoo na maganda tignan, na mai-relate pa rin naman natin sa kung ano yung something personal sa'yo. At the same time, maganda siya mag-heal. Kahit ilang taon na siya, gusto mo na yung design. Gusto mo pa rin yung design. Ang dami ko pang gustong tanungin kay Carl. Pero hindi ko matanong kasi magbe-break muna tayo. So magbabalik po ng TikTok Tea. More thoughts about tattooing. Hi everyone! Thank you so much for watching. If you enjoyed this episode, please make sure to give us a like, share this video, leave a comment down below, and subscribe to our channel. Hindi ko pala natanong kanina, may nangyari na ba na wrong spelling ka? Sa awa ng Diyos, wala pa. Pero, may nangyari sa akin, mali yung Roman numerals. Sino may kasalanan? Ang sistema kasi sa isang studio na pinagtatrabahuhan ko nung time na yon,
magbibigay na sa'yo yung admin nila. Yung parang ano yung tawag doon yung nasa table? Receptionist. Yun, yung receptionist nila. Yun yung kakausap sa kliyente sa design. Tapos, bibigay na lang sa'yo yung printout. Ikaw na mag-i-stencil. Okay. So, ganun yung sistema namin doon. Binigay niya sa akin, Roman numerals. So, tinato ko siya, maayos naman, naging maganda yung healing. Ang problema, pagka-uwi hindi pa nag-heal nung time na yon. Ang problema, after a few days, doon lang nung tinignan niya daw sa salamin, na-realize niya na imbes, parang July something, 2013, tinato ko to 2022 for context. July something, 2013, parang birthday yata ng anak niya. Ang nalagay ko, July something, 2023. Hindi pa nangyayari. So, mali. Imbis na 2013, naging 2023. Sabi ko, ikaw sir, anong plano mo, ganyan-ganyan? Yung may-ari ng studio na yon, may point naman siya, sabi niya, sir, in-stencil namin yan sa'yo. Nakita mo yung design, nakita mo yung, yung pattern sa'yo. Hindi mo man lang dinouble check. Pero sa akin, somehow may kasalanan pa rin yung receptionist doon. Kasi dapat, kung baga dalawa kayo, dapat na mag-check nun. Kaya lagi yan, Roman numerals, dapat i-double check lagi. O kaya kahit lettering, dapat i-double check lagi. Triple check pa nga kung maaari. So, ang nangyari, kinover up na lang namin. Kinover up na lang. For kinover free? May bayad pa rin yun. May bayad pa din. Kasi parang for free siya kung entirely mali ng artist. Pero since aminado rin naman siya na may pagkukulang siya, nagbayad na lang siya ng discounted. Okay. Ganun na lang. Noong time na yun. Meron, question ko to, I think very relevant to ngayon. Copyright sa design. Meron bang copyright issues yan? Kasi for example, kunyari ako, visual artist, Banksy, whatever, meron akong design. And then yung client gustong ipagawa sa skin niya. Hindi ba parang copyright something yun? Medyo mahirap. Ano ang nyo dyan? Medyo mahirap siya i-navigate. Kasi, sa amin, sa aming mga tattoo artist, wag ka lang talagang manggagaya ng design ng kapwa mo tattoo artist. Frowned upon siya. Para siyang sa mga stand-up comedians, bawal ka magnakaw ng joke. Or dancer, sa choreography. Ganun din ba doon? Oo. Okay, bawal din manggaya. So, sa amin ganun din. Pero kung halimbawa yung copyrighted na mga gawa, recently may na-issue na may kinasuhan. As in sa US to, kinasuhan niya yung isang artist kasi photographer siya. So, naglabas siya ng mga pictures niya online ng sino mang parang artista yata yung picture niya ng artista. Tapos, sinusu niya yung tattoo artist ng Copyright infringement. Oo. Pero medyo mahirap pa siya i-navigate. Pero basically, ang argument ng mga tao, bakit masisisihin yung artist? Yung client naman yung may gustong maglagay nun sa balat niya. True. At saka, minodify naman ng konti yung design. Hindi yung medyo touchy. Medyo, okay, paano ba natin masasabi ng isang design ay original design or custom design lang? Like for example, kunyari, nagpalagay ako dito ng tattoo, for example, ni Taylor Swift. Mukha niya? Okay lang din yun. Pero ang pinaka may problema ka doon, siguro yung photographer nung picture na yon. Kaya na nga. Pero halos wala nang naghahabol na ganun. Halos wala. Bihira lang yung mga sinasabi kong nagpa-file ng kaso. Right. So sa amin, Logo. oo, yung logo rin medyo, pero halos wala na. Wala pa akong nababalitaan na talagang nakasuhan na artist dahil nagtattoo siya ng logo ng isang bagay sa kung ano Sa mang bagay. entity. Medyo parang grabe yung legal loophole no? Na Oo. parang, fan ako Anong gagawin nyo? Gusto ko ipatato sa Tsaka katawan balat niya ko. naman. Balat niya naman. Hindi Diba? naman niya pinagkakakitaan or some shit Oo, like that. I hindi don't naman. know Medyo mahirap siyang i-navigate. Sa amin lang, where we draw the line, kapag nanggaya ka na ng design ng kapwa mo artist, yun talaga yari. May mga ganyang pangyayari. Right. Nag-aaway sila or nagkakasuhan? Hindi naman kasuhan, i-story ka lang, ipopost ka, ito, manggagaya ng design to, walang originality. Meron pa yan sa isang tattoo competition, nanalo yung nanggaya ng design. Holy shit. So, nabatikos yung event. But pati yung event, hindi naman niya alam. Kasi, bakit nyo pinanalo yung design na ninakaw sa artist mula sa ibang bansa? Pero hindi naman siguro nila alam. Ayun na nga eh.
Pero para ang argument ng mga tao doon, especially mga foreigners, Pinoy to, itong nanalo Ah. na to. Bakit yung mga judges, hindi man lang nila ini-screen, wala man lang silang proseso kung paano nila i-judge na paano nila malalaman kung original ba yung design na yon. Ang sa akin lang, nasa competition ka na sa sobrang daming entry niyan, wala ka ng time para alamin ba kung original ba yan o hindi. So, sa akin na lang, bilang isang artist, huwag ka na lang manggaya ng design. True. Gumawa ka True. na lang ng original mo na design True. para hindi na nagkakaroon ng problema later on. True. Kayo na na-mention mo na syempre gumaganda na yung perception ng mga tao sa tattoo. Pero anong pasasabi mo sa Filipino tattoo industry? Kumbaga sa scene ninyo, how is it right now? And also, kayo na na-mention mo din na sa Korea, pag sinabi mong Korean tattoo, minimalist realism something, sa mga international, meron ba tayong parang brand ng Filipino tattoo? Okay. Dun sa unang question, kung kamusta na yung Philippine tattoo industry ngayon, mas maganda na siya more than ever. Kasi mas katanggap-tanggap na yung pagtatattoo. Although hindi pa gaya ng mga first world countries or ng mga western countries, dito, naaalis na yung stigma kasi na art na kasi, gaya ng nasabi natin kanina, art na kasi ang tattoo. Expression na siya. So, ngayon, mas dumadami na nagpapatattoo, mas nanonormalize na siya, mas kumikita kami mga artists. So, mas maganda siya. Mas yumayaman kami basically. Kasi yung society natin, mas natatanggap na yung pagtatattoo. At saka, mayroon na ngayon mga tattoo conventions. Mas nagiging common na yung mga tattoo conventions. Di ba sa mga iba't ibang industry, may mga convention sila. Sa amin, sa tattoo, meron din. Yan yung dutdutan, ligligan, savage, kapatik, iba't iba. Sobrang dami. Ngayon, thankful ako na may mga ganon convention. Kasi, natutulungan natin na mas ilapit sa tao yung image ng pagtatattoo. Na merong scene, merong tattooing scene sa Pilipinas. Hindi pa rin kasi siya ganoon medyo underground pa rin yung tingin. Wala nga kami lisensya eh. Oh, yes. Medyo underground pa rin yung tingin sa pagtatattoo. So, someone like you, thankful ako na nabigyan mo ako ng platform para ikwento or mas ipakilala yung tattoo industry sa Pilipinas na meron tayo nito. So ngayon, dahil sa social media, mas mas nag-improve na rin siya in terms of sa stigma ng tao, financially, at saka sa design. Dahil sa internet, ChatGPT, AI, mas gumaganda na yung mga design. Yes, pwede mong igawin sa ChatGPT sa AI yung Technically design. pwede. Okay lang din. Kung gagamit ka ng AI para makatulong sa'yo sa paggawa. Medyo hatitong opinion na to pero may opinion ako dyan. Kung gagamit ka ng AI sa paggawa ng art mo, if it helps you para makagawa ng mas mabilis, even mas maganda, okay lang din. Tsaka ikaw pa rin naman yung magtatattoo Yes. Hindi naman yung AI yung magtatattoo Yes. sa'yo. Ikaw pa rin naman yung Huwag ka lang talaga magnanakaw ng design. Right, Yun lang right. talaga. So, yun. Mas maganda na yung tattoo industry ngayon kumpara dati. Lalo na kasi merong social media. Yes. Dati, kapag tattoo artist ka, kailangan mo ng pwesto sa mall. Yes. Sa labas ng sa mga park o kung saan man na commercial spaces. Yeah. Ngayon, nauuso na yung tinatawag na private studio like this. Pwede ka nang hindi magtayo ng studio sa kilalang lugar na walang foot traffic, pero pwede ka pa rin mabook ng pupuntahan ka pa rin kasi merong social media. Yes. So, thankful kami na may social media sa panahon ngayon kasi dahil sa clout, sa likes, mas nagkakaroon kami ng kliyente. I think yun yung malaking difference ng pagtatattoo dati at saka pagtatattoo ngayon. Samo mo pa yung technological advancement ng mga gamit. Mas maganda ang mga tattoo ngayon kasi mas precise ang mga needle. Mas magaganda ang quality ng ink. Mas magaganda ang aftercare products. Yes. Ngayon, ang dami ng produkto. Parang skincare na rin ng babae. Talaga? Oo, ang dami na. So, sobrang in a good way naman, na nabibaby na yung mga kliyente ngayon. And, kung ganun yung nangyayari, mas magiging maganda yung image ng tattoo industry kasi the more na mas maraming tao yung may mas magandang tattoo, the more na mas nagiging maganda yung image niya sa mga tao. So, ayun. Ano yung next question mo nun? Yung, ano yung imahe ng mga Pinoy or Philippine art internationally? Di ba, Japan, alam nila. Korea, alam nila. Meron ba tayong ganon?
Honestly, sa specific na style, heavily influenced pa rin kasi tayo ng Western countries eh. Pagdating sa style. At saka medyo nauna kasi sila. So parang na-establish nila yung specific na dating. Honestly as much as I want to represent yung mga Pinoy, wala akong nakikitang specific na style. Siguro design. Halimbawa, 3 Stars and a Sun. O, Pinoy yan. Okay, o picture ni Wang Od. Pinoy yan. Jeepney. Jose Rizal, Luneta Park. Mga ganon. Philippine Eagle. Design yon. Pero yung style, wala akong aalala or na-encounter na pag nakita mo yan, Pinoy yan. Kasi pag halimbawa, may nakakita ka ng design ng specific na bansa, Korean yan, Japanese yan. Sa Pilipinas, wala. Pinaka-close na siguro yung mga tribal patterns na sa mga indigenous people. Yun na yung masasabi ko siguro. Kasi doon talaga nanggaling yun eh. Yun na siguro. Right. Well, I guess before tayo mapunta doon sa next segment, what would you say parang for those na first time magpapatato? Ano yung reminders? Para sa akin, sa mga first time na magpapatato, relax lang. Kasi marami sa kanila nadadala lang ng emosyon. Minsan, 10:30 ng gabi, may kakatok. Sabi niya, pwede bang magpatato? Tapos ang papatato niya malaki. Ba't ka magpapatato ng malaki ng 10:30? Halatang na-hype lang siya eh. Halatang, ewan ko kung ano mang meron sa kanya ng gabi na yun. Emotional lang siguro siya, kaya niya gusto magpatato. Para sa akin, a tattoo is a permanent thing. Maglalast sa'yo habang buhay. Take your time para mag-isip ng design na personal sa'yo. Pwede rin namang nagagandahan ka lang sa design. Halimbawa, naaangasan ka lang sa kidlat na design. Di mo naman birthday, di naman something personal. Pwede rin yun. Basta kailangan, as much as possible, yung wag mo sana siyang mapagsisihan in the future. Yun siguro. At saka, do your research. Do your research sa artist. Gaano ba kagaling tong artist na to? Ilang taon na ba siya? Yung style ba na gusto mo, expertise niya ba yon? Oh, yes. Kasi merong mga nagpapagawa ng fine line tattoos sa someone na ang expertise ay realism. Iba't iba eh. May mga tao naman na kayang gawin lahat. May mga artist na ako hindi ko kayang gawin lahat eh. Ano hindi mo kayang Hindi ako gawin? mahusay sa colored realism masyado. Colored realism. Okay. Black and gray realism. Pwede pa rin ako mag-colored pero ibang style. I see. Hindi ko lahat kayang gawin. Like Mickey Mouse. Mga ganun. Okay. Cartoons, anime, mga yan. Pwede yan. So, mag-research ka. Halimbawa, ang gusto kong tattoo, religious, halimbawa, Mama Mary na realistic. Siyempre, lalapit ka, maghahanap ka sa mga artist na expertise, yung designer, magbabayad ka na rin eh. Might as well, yung na-research mo na ng maayos. Right. Tapos, ano pa ba? Magdagdag ka rin ng research doon sa ano yung di mo dapat gawin pag may tattoo ka na. Kasi, health pa rin to. Pwede pa rin, halimbawa may ginawa ka, tapos ma-infect. Sisino pa yung artist? True. Kasalanan mo naman. Meron yan. Sa isang shop na pinagtatuan ko, pinagalitan niya kami. Kasi, may swimming daw siya sa Cebu, yung lalangoy daw sila kasama yung butanding. Oh, yeah. Bawal pala, basically, ang sinasabi niya, bawal pala magpatattoo few days bago mag-swimming. Bakit hindi nyo man lang kami sinabihan? Ang sa akin lang, dapat nag-research ka rin bilang isang client na ano yung mga hindi mo magagawa. Bawal ka kasi mag-workout eh, pag may tattoo ka. Bawal kang mag-swimming, bawal kang tumakbo, magbuhat. Kapag fresh. Kapag fresh. Kasi health yung pinag-uusapan. Paano kung hindi maging maganda or worse, paano kung ma-infect? So yun, do your research, mag-isip ng maigi, huwag magmadali. Yun yung masasabi ko. Perfect. Now, Carl, as you may know, dito sa ating Talk Team, meron kami tinatawag na manifestation table. Very, very potent. This table, whatever you say out loud will happen as long as you believe in it. Is there anything that you want to manifest in your life? Make real, vision, goal, anything that you want to become a reality. Wow. Hindi siya madaling tanong honestly, gusto lang ng puso ko to do what I love doing, to maintain good relationships sa mga tao sa buhay ko, magkaroon ng magandang health at financial health. Sobrang okay na ako doon. More than enough na yon.
Nice. sa akin. Nice. Ayun lang. Nice. That's nice. Kasi I feel like those are not goals, those are intentions. Oh, okay. And I believe in that. I don't have goals anymore. I only have intention. Oh, okay. Wow. Wala akong KPI, meaning wala kang tipong dapat kumita ko ng Specific. ganito, Yes. ganyan. Pero may Mm. intention ka. Mm. Beautiful relationships, abundance, prosperity, whatever that may be, it depends on kung sinong tao Sino man. 'di ba? Iba yung abundance sa'yo, iba yung abundance sa akin 'di ba? Iba yung success sa'yo, iba yung success sa akin. Oo. So that's very beautiful. And how Thank do you. you see yourself 5 years from now? Hopefully, mas maraming panalo sa mga tattoo competition. Sumasali kasi ako ng mga Oh, tattoo shit, competition. nanalo ka ba? Nananalo naman. Nagcha-champion naman. Nire-represent ko. mo yung Pilipinas? Nire-represent mo? So far, hindi pa. Ikaw na Feeling yan! ko, maybe, wow. Next month, oo. Sa November, yes. I-represent natin yung Pilipinas. Manifest natin! Sana. Saan? Sana Saan manalo. magko-compete? Gaganapin siya dito sa City of Dreams. At Sa sa November. iba-ibang country ang kalaban Oo, mo. international siya. Sana. Let's go, manifestation table. Sa mundo ng pagtatattoo, kumbaga parang kami yung Gilas Pilipinas. Marami naman kaming lumalaban. Marami namang Pinoy. Isa rin na rin siguro sa mamamanifest ko, sana mas makilala ang mga Pinoy tattoo artists sa mundo. Yes. Sana mas makilala. Medyo ano kasi tayo, medyo dahil sa kultura na rin siguro, medyo naiiwan tayo. Pero dahil sa social media, sobrang dami na rin mga huhusay na tattoo artist na nanalo sa mga international tattoo conventions. Nagpa first place, second place. Unti-unti, mas nakikilala tayo. So, mabagal na proseso siya, pero dun din tayo papunta. We'll get there. And of course, how can they get in touch with you? Gusto nila magpa-tattoo, ganyan. Paano kanila? I'm sure marami sa inyo dito mga viewers na parang alam mo yun, na-engganyo magpa-tattoo kay Carl. Kasi guys, sobra. We will be sharing, I mean, as you've seen, we've shared his art. Art talaga. Where can they get in touch with you? So, pwede nyo akong i-contact sa Facebook, Instagram, or TikTok. Search nyo lang Carl V Tattoo. Yung merong blue badge sa Facebook sa Instagram wala eh. Yung merong blue badge sa Facebook, make sure lang na kami yun. Kasi may mga nanggagaya sa akin. So, para mang-scam. So, ingat lang din sa mga lahat. So, piliin nyo lang din yung may maraming followers, due diligence na lang din. Just search Carl V Tattoo sa lahat ng social media. Nandun kami. Yes, oh my God. I'm sobrang saya. I'm super happy with this conversation, with this discussion. Kahit wala akong tattoo, hindi naman ako naengganyo, pero I'm sure at least naliwanagan yung mga viewers natin. Salamat. Yes, and kunya, tanong ko sa'yo, kung magtatattoo ka sa akin, anong design tsaka saan? Ngayon, fast talk. Flower. Minadali mo ako. Yeah, flower. Anong klaseng flower? Nung flower? Minimal dito, siguro. Minimal. Since sabi mo, siguro sa'yo, wag malaki agad, wag sa kitang-kita agad. So, siguro medyo dito. O kaya dito. Anong kulay? Pwedeng black and gray lang. Black and gray. Pwedeng black and gray lang. Pwede rin colored. Pero I think mas bagay sa'yo yung black and gray. I think. Malalaman natin kung mamamanifest ni Carl ang Tingnan natin patato yan. ni Krinky. Tingnan natin. But thank you so much, Carl. We look forward Salamat. to your winning in the international competitions. And Salamat. we're very grateful to have you. Kung nag-enjoy po kayo sa mga conversations natin ngayon, please let us know on the comment section. Maraming salamat for listening to us and we'll see you guys again next week. Bye. Thank you.